Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1511-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkaalis ni Mateo, lumitaw ang figure ni Lilian. Panginoong Heaven Star, hindi ko inaasahan na ginamit mo pala ang Blood Soul Curse. Gulat na sabi ni Lilian. Ang sumpa ng kaluluwang dugo ay napakalakas. Kahit na isa itong makapangyarihang Fiend Lord, kapag natalo, gugustuhin pa rin nilang mamatay, nang walang anumang puwang para lumaban. Ang paggamit nito para harapin si Mateo ay parang paggamit lang ng kutsilyo ng magkakatay para pumatay ng manok. Bukod dito, ang mga materyales para sa paghahanda ng Blood Soul Curse ay orihinal na kinailangan ng maraming tauhan at materyal na mapagkukunan bago ito matagumpay na mapino. Isang palayok lang ng Blood God Tea ay isang napakahalagang kayamanan. Kahit ang Blood Yamahol ay bihirang gamitin ito. Ang Blood Soul Curse ay karaniwang para harapin ang ilang mga mapanggulo na karakter. Bahagyang ngumiti si Heaven Star at sinabing, ang paggamit ng Blood Soul Curse para harapin ang isang pangunahing tauhan na maaaring maging Medicine Ancestor, talagang sulit ito. Medyo nag-aalala pa rin si Lilian habang sinasabi niya, ang batang ito ay isang taong mas gugustuhin pang mabali kaysa Yumoko. Epektibo ba talaga ang sumpa ng kaluluwang dugo? Tumawa ng malakas si Heaven Star at sinabing, epektibo. Alisin ang tandang pananong. Dati ay mayroong kalahating hakbang na hari ng mga fiend. Matapos mahulog sa ilalim ng sumpa ng Blood Soul, humiga siya sa harap ni Lord Hallmaster na parang aso, nagmamakaawa. Ang batang ito ay isa lamang Fiend General. Sa tingin mo ba ay magiging epektibo ito o hindi? Naging seryoso ang tingin ni Lilian, halatang gulat na gulat. Half-step Fiend King, anong klaseng makapangyarihang pag-iral iyon? Sa harap ng sumpa ng kaluluwang dugo, wala talaga siyang kakayahang lumaban. Alam lang ni Lilian na makapangyarihan ang sumpa ng kaluluwang dugo, pero hindi niya alam kung gaano kalakas ang sumpa ng kaluluwang dugo. Ang halimbawang ibinigay ni Heaven Star ay nagbigay sa kanya ng intuition at pangunawa. Nagpatuloy si Heaven Star, hindi papatay ang sumpa ng kaluluwang dugo. Pero ang kapangyarihan ng sumpa ng hindi mabilang na mga kaluluwang naghihinanakit, ang paghihirap ng kaluluwang nilalamon, gaano man kalakas ang isip ng tao, hindi rin nila ito kayang tiisin. Ngayong gabi, hayaan mong maranasan ito ng kaunti ng batang ito. Sa tingin ko ay magkukusa siyang pumunta at hanapin ako sa lalong madaling panahon, hahaha. Tungkol sa nakakapanabot na bahagi, hindi napigilan ni Heaven Star na mapatawa ng malakas. Para makahingi ang Blood Yamahol ng isang henyo sa alchemy na maaaring magpagana ng Great Dao Heavenly Melody, paanong hindi matutuwa ang Heaven Star? Pero, alam ba niya na naglalako lang tayo? Tanong ni Lilian. Hey! Kahit matigas ang ulo at suwail ang batang ito, napakatalino niya. Basta't matamaan siya ng sumpa ng dugo ng kaluluwa, malalaman niyang tiyak na kamag-anak natin ito, sabi ni Heaven Star. Gabi na noon. Patuloy na nagmumuni-muni at nag-visualize si Mateo sa harap ng Lesser Heavenspan Mountain, na hinuha ang third level cultivation method ng Chaos Heavenspan Canon. Bigla, ang Soul Suppressing Pearl sa kanyang dagat ng kamalayan ay gumalaw ng kakaiba. Hey! Dumating nga. Akala ng matandang yan, matalino siya, pero hindi niya alam na regalo pala yun sa kasal ng matandang yan. Malamig na tumawa si Dustless. Tahimik na lumabas ang Soul Suppressing Pearl sa dagat ng kamalayan ni Mateo at nakalutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang Soul Suppressing Pearl ay naglabas ng mga sinag ng maitim na pulang liwanag, na tila kakaiba. Pero sa loob ng Soul Suppressing Pearl, nagsimulang humagalpak ng tawa si Dustless, ang sumpa ng Soul Force ng Blood Soul Curse ay isang mahusay na tonic. Gamit ang sumpa ng Soul Force na ito, dapat ay makakabawi na ako sa Tier 3. Si Mateo ay tutok pa rin sa nakikita at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas. Sinabihan siya ni Dustless na huwag mag-alala tungkol sa kahit ano at mag-isip na lang tungkol sa paglilinang. Sa gitna ng maitim na pulang liwanag, ang aura ng Soul Suppressing Pearl ay lalong lumakas ng lumakas. Nababalot din ng maitim na pulang liwanag ang buong pagkatao ni Dustless, tila kakaiba at malademonyo ang itsura niya. Pero unti-unting lumakas ang aura niya. Sa loob ng lihim na silid, unti-unting tumutulo ang pawis sa noo ni Heaven Star. Napakalakas din ng loob ng batang ito, para hindi pa rin sumuko hanggang ngayon.
Ang pag-activate ng Blood Soul Curse ay kinailangang gamitin ang Soul Force bilang gabay upang maalis ang sama ng loob sa Soul Refining Lamps. Ang taong natural na pinapagana ay hindi susuko ng may pagsunod. Tiyak na gagamitin ng kabilang panig ang kanilang puwersa ng kaluluwa upang labanan ang kapangyarihan ng sumpa. Kapag tuluyan ng sumuko ang kabilang panig sa paglaban, mas magiging kalmado ang Heaven Star at hindi nakakailangganing gumamit ng ganoon kalaking Soul Force. Hindi lubos na inakala ni Heaven Star na ang isang maliit na Fiend General ay kayang labanan ng ganito katagal. Paano niya nalaman na hindi pala si Mateo ang kalaban niya, pero alam na alam ng isang matandang halimaw na nabuhay ng walang pag-aalinlangan kung gaano katagal. Bukod pa rito, ang matandang halimaw na ito ay isa pang ang sumpa ng Blood Soul Curse. Masyado lang talagang maganda ang pakiramdam ng kasalukuyang Dustless. Habang si Mateo ay kasalukuyang abala sa paglikha ng pamamaraan ng cultivation at hindi kayang pakawalan ang kanyang sarili. Tunay ngang karapat-dapat na maging isang henyo na kayang paandarin ang Great Tao Heavenly Melody. Ang ganitong lakas ng loob, ang ganitong puwersa ng kaluluwa, ay hindi dapat taglayin ng isang Fiend General, palihim na papuri ni Heaven Star. Sa wakas, naramdaman ni Heaven Star na hamupa ang puwersa ng kaluluwa. Malinaw na sumuko na ang kabilang panig sa paglaban. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Heaven Star at sinabi niya, "Hey, kahit na ang talento mo ay namumukod tangi, sa ilalim ng sumpa ng kaluwang dugo, maaari ka lang sumuko ng may pagsunod. Kalimutan mo na yan, pahihirapan lang kita ng 2 oras ngayong gabi. Kung hindi ka pupunta bukas, magpapatuloy ulit ako bukas." Pagkalipas ng 2 oras, kontentong binawi ni Heaven Star ang teknik. Sa isip niya, matapos madala sa limitasyon si Mateo, dapat ay nakahiga na siya sa lupa ngayon, walang kahit anong lakas. Sa ikalawang gabi, muling gumamit si Heaven Star ng napakalakas na pagsisikap bago napatahan si Mateo. 5 araw ang lumipas ng magkakasunod, kahit si Heaven Star mismo ay nakaramdam na parang sobra na ito sa kaya niyang kainin. Ngunit hindi pa rin niya nakikitang lumalapit si Mateo para sumuko. Pero medyo balisa na si Lillian at sinabi kay Heaven Star, "Panginoong Heaven Star, pwede bang naglaro ang batang ito ng kahit anong trick at hindi man lang tinamaan ng Blood Soul Curse?" Sumimangot si Heaven Star at sinabing, "Kalokohan. Pinanood ko mismo ang matandang lalaking ito na uminom ng Blood God Tea. Maaari kayang maglaro ng kalokohan ang isang maliit na Fiend General sa harap ko." Pinag-isipan ito ni Lillian at naramdaman din na hindi ito malamang. Ngunit isang maliit na Fiend General ang nakayanan ng 5 araw. Dahil dito, nakaramdam silang dalawa ng kakaibang dating. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi na kailangang sabihin pa. Kayang-kaya ng batang ito na gamitin ang Great Tao Heavenly Melody, hindi siya maaaring husgahan gamit ang sentido komon. Ngayong gabi, dadagdagan ko ang kapangyarihan ng Blood Soul Curse, ipapaalam ko sa kanya kung ano talaga ang tinatawag na agonizing hanggang sa hilingin niya na sana ay mamatay na lang siya. Hindi ako naniniwala na hindi pa rin siya kayang sumuko. Malamig na sabi ni Heaven Star. Pero sa loob ng espasyo ng Soul Suppressing Pearl, si Dustless ay may masayang hitsura. Ang pagsipsip ng sumpa ng Soul Force nitong mga nakaraang gabi ay nagbigay daan na sa kanya upang makabawi sa estado ng Tier 3. "Roshi, hindi ko makukuha ang mga kalamangan ng mag-isa. Ngayon, ikaw naman. Ang kapangyarihang ito ng sumpa ay isang mahusay na gamot din para sa iyo. Ang isang gabi ay dapat sapat na para makapasok ka sa 3-star. Sabi ni Dustless nang may malakas na tawa. Matagal nang naabot ni Roshi ang tugatog ng 2-star. Ngayon, sa tulong ni Dustless, ang pag-abot sa 3-star ay isang bagay na mangyayari ng walang dagdag na pagsisikap. Nang marinig iyon ni Roshi, labis siyang natuwa at sinabing, "Maraming salamat, Senyor." Ngumiti si Dustless at sinabing, "Para saan mo pa rin sinasabi ito sa akin? Nandito na. Maghanda ka, atakehin ang 3-star." Lumipas ang isa pang buong gabi, kahit na mayroon pa siyang Soul Force ni Heaven Star, medyo nanghihina na rin siya. Pero dahil din dito kaya mas lalo siyang nagtiwala sa mga inaasahan ni Mateo. Ang isang henyo na may pag-asang maabot ang taas ng Medicine Ancestor ay likas na pambihira. Kinaumagahan ng ikalawang araw, umalis si Mateo mula sa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel. "Guru." Yumuko si Roshi kay Mateo at sinabi. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at gulat na sinabi niya, "Nakalusot ka ba?"
Ngumiti rin si Roshi at sinabing, salamat kay Senior Dustlass. Kagabi, hiniram ko ang kapangyarihan ng sumpa at matagumpay na nakalusot sa 3-star. Tumawa ng malakas si Mateo nang marinig iyon at sinabing, ang laki talaga ng Reg Along ibinigay sa atin ng matandang ito. Oras na para umalis at sumuko. Kung hindi, malamang mababaliw ang matandang iyon. 15:12. Sa harap ni Heaven Star, pagod ang ekspresyon ni Mateo, mapatla ang kanyang kutis, parang may malubhang sakit. Nang makita ang kalagayan ni Mateo, labis siyang nasiyahan. Siyempre, hindi rin siya gaanong mas mahusay kaysa kay Mateo. Halos matuyo siya dahil sa 2 taong sina Dustlass at Roshi nitong mga nakaraang araw. Bagamat malakas ang Soul Force ng Heaven Star, hindi nito kayang tiisin ang Soul Suppressing Pearl, ang uri ng Empyrean Spirit Treasure na ito. Senior Heaven Star, pinag-isipan ko na ang bagay na sinabi mo ilang araw na ang nakalipas. Napagdesisyonan kong sumali sa Blood Yamahol. Sabi ni Mateo. Haha, ang taong nakakaintindi ng panahon ay isang matalinong tao. Nakababatang kapatid na Source Knight, hindi maisip ang iyong mga nagawa sa hinaharap. Ang pagsali sa aming Blood Yamahol ay talagang tamang desisyon. Sa paglalakbay na ito, papasok ako sa Mystic Realm kasama kayong lahat. Pagkalabas ninyo mula sa Mystic Realm, dadalhin ko kayo diretso sa Imperial na lungsod. Natatawang sabi ni Heaven Star. Senior, ayusin mo kung ano ang gusto mo. Tila nawala na ang lahat ng bentahe ng kasalukuyang Mateo, at naging napakamasunurin. Ang pag-arte lang ay hindi naman nangangailangan ng malaking pagsisikap. Basta't masaya ka. Kinatawan lamang ni Heaven Star ang Hallmaster ng Eminent Orchid Blood Yamahol para pumunta at supulan si Mateo. Hindi talaga siya nang ahas na masaktan ng sobra. Tiyak na si Mateo ay isang nilalang na mamumuno sa kanya sa hinaharap. Kung nakakasakit na ngayon, mahirap iwasan ang pagkwadrado ng mga kwento pagkatapos ng anihan sa Taglagas. Sa kabaligtaran, kinailangan pa niyang mag-isip ng mga paraan para mawala ang kalungkutan sa puso ni Mateo sa mga darating na araw. Kung hindi, kung isasampa ni Mateo ang lahat laban sa kanya sa hinaharap, magiging masama iyon. Bukod pa rito, ang pakikipag-ugnayan sa isang henyo ay malaking tulong din sa kanya. Kaya naman, paulit-ulit niyang tinatawag si Mateo bilang nakababatang kapatid na tila ba'y napakabait. Haha, nakababatang Kuya Source Knight, pasensya na talaga. Tunay ngang mahilig sa talento ang Hallmaster. Pero alam din namin na hindi ka susuko ng may pagsunod, kaya nga namin naisip ang planong ito. Makakaasa ka, basta't sasali ka sa Blood Yamahol, ang mga insidente nitong mga nakaraang araw ay hindi na mauulit. Ang mga salita ni Heaven Star ay may taglay na nakakaakit na intensyon. Pero hindi ito pinahalagahan ni Mateo at sinabi ng may pagkadismaya, masyadong mabait si Senior, hindi maglalakas loob si Source Knight. Sinabi niyang hindi siya maglakas loob, ngunit ang ekspresyon ng mukha niya ay malungkot. Lihim na nagmura si Heaven Star at natatawang sinabi, nako, nakababatang kuya, huwag mong ganyanin ang ekspresyon mo. Itong kalderong panggamot na ginagamit ko na sa kuya sa loob ng 10,000 taon. Hindi ka dapat magkaroon ng madaling gamiting kalderong panggamot sa ngayon, di ba? Ibibigay ito sa iyo ni kuya. Isang maliit na koaling panggamot ang lumitaw sa palad ni Heaven Star, pagkatapos ay mabilis na lumaki at bumagsak sa lupa. Isang napakalalim na aura ang pumuno sa silid. Naging seryoso ang tingin ni Mateo at gulat na sinabi, maaari kayang ito ay isang mystical na kayamanan ng Fiend Lord. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Heaven Star. Gaya ng inaasahan, para sa mga Fiend Apothecaries, ang isang medicinal cauldron ay isang hindi mapaglabanan na tukso. Ang pagbibigay ng mystical na kayamanan ng isang Fiend Lord ay isang malaking pagdurugo rin para sa Heaven Star. Ang mga mistiko at makasaysayang kayamanan ay mas matataas na uri ng pag-iral kaysa sa mga artifact ng mga Diyos ng kalangitan. Ang mga angkop gamitin ng mga martial artist ng Divine Lord Realm ay ang mga mystical treasure ng Divine Lord. Ang mga angkop gamitin ng mga martial artist ng Celestial Deity Realm ay tinatawag na mga mystic treasure ng Celestial Deity, at iba pa. Iyon nga lang, tinawag ito ng sangkatauhan na mistiko na kayamanan ng banal na Panginoon, at tinawag naman ito ng lahi ng demonyo na mistiko na kayamanan ng Panginoon ng demonyo. Magkaiba ang pagpapangalan, ngunit halos pareho lang ang tungkulin.
Medyo masangkop lang para sa lahing demonyo ang mga mistiko na kayamanan ng Fiend Lord ng lahing demonyo. Ang pamamaraan para sa paggawa ng isang mystical na kayamanan ay lubhang komplikado. Ang isang 4-star artifact god ay maaaring hindi makagawa ng isang mystical na kayamanan ng isang Fiend Lord kahit na gumugol ng ilang libong taon. Kaya naman, ang bawat mystical na kayamanan ng Fiend Lord ay walang kapantay ang kahalahan. Para sa isang martial artist, ang isang mistiko na kayamanan ay isang napakalaking pang-akit. Hindi lahat ng martial artist ng Divine Lord Realm ay maaaring magmay-ari ng isang mystical treasure ng Divine Lord. Gaya ni Lilian, Hanmo, at mga Hallmaster na ito, kahit na sila ay mga powerhouse ng Fiend Lord, wala silang kahit anong mystic treasure sa kanilang mga kamay. Nang makita ng Lilian sa tabi ang eksenang ito, hindi niya sinubukang itago ang kanyang inggit. Halos lumuwa ang mga mata niya. Siya ay naging isang Fiend Lord powerhouse sa loob ng 20,000 taon ngunit wala man lang kahit isang mistikong kayamanan ng Fiend Lord. Magaling si Mateo, isang maliit na Fiend General ang mayroon palang mystical na kayamanan ng Fiend Lord. Malaking hakbang talaga ang ginawa ni Lord Heavenstar. Huho, ang ganda talaga ng paningin ni nakababatang Kuya Source Knight. Ito ay tinatawag na Profound Yellow Cauldron, isang mababang uri ng mystical na kayamanan ng Fiend Lord. Sinundan na ako nito ng 50,000 taon, ngayon. Ibibigay ko ito sa nakababatang kuya. Isipin mo na lang na humihingi ka ng tawad. Mukhang napaka-mapagbigay ni Heavenstar habang sinasabi niya ito. Mabuti na lang at nangako si Hallmaster na basta't ibabalik ko si Source Knight, bibigyan niya ako ng isang middle grade Fiend Lord Mystic Treasure. Kung hindi, hindi ko talaga kayang ibigay ang Profound Yellow Cauldron sa mga taong may 2 kamay ng ganito lang. Lihim na naisip ni Heavenstar. Gayunpaman, para maibigay ni Heavenstar ang Profound Yellow Cauldron kay Mateo, malaki rin ang kanyang determinasyon. Sino ba naman ang tatutol kung magkakaroon ng napakaraming mystical na kayamanan? Labis din ang pagkagulat ni Mateo sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganitong ani. Mayaman talaga ang Heavenstar na ito. Gumamit na siya ng Soul Force para bigyan sina Dustless at Roshi ng mga breakthrough. Ngayon, binigyan pa nga niya siya ng isang mystical na kayamanan ng Fiend Lord. Sok-sok, napaka-mapagbigay talaga niyan. Sumulyap si Mateo kay Heavenstar nang may paghihinala at sinabing, talagang nagbibigay ka sa akin. Ngumiti si Heavenstar at sinabing, peke pa rin ba ito? Paano? Napagtanto ko na ang sinseridad ni Kuya, di ba? Ang pagtatanim ng Blood Soul Curse sa iyo ay talagang walang pagpipilian. Talagang sabik kami at mahilig sa mga talento. Inalis ko na ang pagmamay-ari, ang Profound Yellow Cauldron ay isang masterless item na ngayon. Kailangan mo lang itong alagaan gamit ang Fiend Soul Sanctification at sa iyo na ito. Pinag-isipan ito ni Mateo at tumango, sige, dahil sincere si Senior Heavenstar, natural lang na hindi na pwedeng magpanggap si Source Knight. Tatanggapin ko na ang Deep Yellow Cauldron na ito. Hindi na natin maintindihan ang problema natin. Nang marinig iyon ni Heavenstar, hindi niya napigil ang matuwa ng husto at sinabing may malaking tawa, haha, prangka talaga ang nakababatang kapatid. Sa hinaharap kapag narating mo na ang Eminent Orchid Imperial City, kahit anong bagay na hindi mo malutas, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. May mukha pa rin ang kuya sa Eminent Orchid Imperial City. Ngumiti si Mateo habang pinagsalikop ang mga kamay at sinabing, kung gayon, si Source Knight ang unang magpapasalamat kay Senior. Pagbalik sa pamilyang Fan, matapos kilalanin ni Mateo ang Profound Yellow Cauldron bilang isang master, sinubukan niyang pinuhin ang ilang medicinal pills. Habang tumatagal ang paggamit niya, lalo niya itong nagustuhan. Sok-sok, karapat-dapat ngang maging isang mystical na kayamanan ng Fiend Lord, ang magkaroon ng epekto ng pagpapalakas ng Divine Fire. Hindi nakakailang ganing maghanap pa ng mga refining pills para manghiram ng Divine Fire sa hinaharap. Malaki rin ang itinaas ng kahusayan ng pagpino ng pill na ito. Ngayon, kapag pinino ko ang mga ordinaryong 2-star Divine Pills, wala pang 1 oras ang kailangan nito. Man! Ano ito? Natuklasan ni Mateo na sa loob ng Deep Yellow Cauldron ay may sariling espasyo. Sa loob ay may 2 manipis na aura na pabago bago ang pag-ikot. Napaka-misteryoso ng mga ito. Kaunting hibla iyan ng malalim na dilaw na enerhiya. Sabi ni Dustless.
Malalim na dilaw na enerhiya. Naguluhan si Mateo. Malinaw na ngayon lang niya narinig ang pangalang ito. Kapag binuksan ng Divine Lord Realm ang isang mundo, isisilang nito ang malalim na dilaw na enerhiya. Malalim na kasing lalim ng langit, dilaw na kasing lalim ng lupa. Sa loob ng Deep Yellow Cauldron na ito ay mayroong bakas ng malalim na dilaw na enerhiya. Sa bawat pagpino mo ng mga tableta, ito ay magiging katumbas ng iyong pagpino ng Great Tao Pill noon, paliwanag ng Divine Lord Realm. Bahagyang nagulat si Mateo. Noon, ni-refine niya ang mga tableta gamit ang Great Tao, para pinuhin ang Tao-defying pill. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang eksenang iyon. Ang kapangyarihan ng langit at lupa upang pinuhin ang mga tableta ay talagang pambihira. Tunay ngang karapat-dapat na maging isang mystical na kayamanan ng isang Panginoong demonyo. Walang dadang parang pagdagdag ito ng mga pakpak sa isang tigre para sa akin. Natutuwang sabi ni Mateo. Tumawa ng malakas si Dustless at sinabing, gumamit ang matandang punk na ito ng lahat ng uri ng intriga at panlilinlang, pero kahit saan kanya binibigyan ng mga damit pangkasal. Kapag natuklasan niyang sumasalok ito ng tubig gamit ang salon. Lahat ng ito ay walang kabuluhan, isipin mo kung anong klaseng ekspresyon ang ipapakita niya, hahaha. 1513. Sa labas ng pintuan ng pamilya Fan, sina Lin Fan, Yu Fan, at Louis Jin ay pinapaalis na si Mateo. Pamilya, bumalik ka na. Sa panahong ito, maraming salamat sa pag-aalaga ng pamilya, sabi ni Mateo habang nakakuyom ang mga kamao. Mabilis nang umiti si Lin Fan nang may pagkukunwari at sinabing, anong sinasabi ni Master Source Knight? Ang Fan family ko ang nakinabang sa inyo. Sa ilang taon na ito, masasabing ang pamilyang Fan ay parang araw sa katanghaliang tapat, ang kanilang liwanag ay tumatagos pa sa loob ng City Lord Manor. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinalawak ng pamilya ng mga tagahanga ang kanilang puwersa ng walang pagpipigil at nakakuha ng napakalaking benepisyo. Bukod pa rito, bahagya ng naaga ng Fan family ang momentum ng numero 1 angkan ni Capone dahil sa pakikipag-ugnayan nila sa Blood Yamahol, ang Leviathan na ito. Naunawaan ito ni Lin Fan sa kanyang puso at lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong magalang ang pinuno ng pamilya. Kinukuha ang sweldo ng hari, hinahati ang pasanin ng hari. Dahil isa akong tagasunod ng pamilyang Fan, natural lang na kailangan kong mag-ambag sa pamilyang Fan. Ngumiti si Lin Fan at sinabing, alam ng Fan na ito na ang kaunting sweldo ng Fan family, hinahamak ito ni Master. Para manatili si Master sa Fan family, walang katapusang nagpapasalamat ang Fan na ito. Louis Jin, aalis na si Master Source Knight. Bakit hindi mo pa siya pinapaalis? Gaya ng sinabi niya, desperado siyang commandant kay Louis Jin. Nang malaman ng balitang aalis na si Mateo, ang buong pagkatao ni Louis Jin ay nawala ng sigla at panghihina nitong mga nakaraang araw. Matagal nang nakatuon ang puso niya kay Mateo, ngunit sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, si Mateo ay magiging isang nilalang na titingalain din niya. Lumaki ng lumaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Ngayon, aalis na sana si Mateo, ang buong pagkatao ni Louis Jin ay nataranta. Source Knight, magkaroon ka. Magkaroon ka ng magandang paglalakbay. Matagal na nagtitimpi si Louis Jin, isang pangungusap lang ang nasabi niya. Bigla niyang natuklasan na wala pa pala silang karaniwang ginagamit na salita ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, binibining Louis Jin, mag-ingat ka. Magtatagpo ang mga bundok at tubig, marahil ay magkikita pa rin tayo muli. Sige, gumagabi na. Aalis na si Source Knight. Pagkatapos magsalita, dinala ni Mateo si Zoran at tumalikod at umalis. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, natural lang na wala ng saysay ang pag-alis ng isang alipin. Nakakatawa na tiningnan ni Louis Jin ang likurang bahagi ni Mateo, isang hanay ng mga taon na tahimik na bumabagsak. Tiningnan ni Lin Fan ang eksenang ito at bumantong hininga, mabuti kong anak, isa kang taong galing sa ibang mundo kumpara sa kanya. Para siyang araw sa kalangitan, nakasisilaw hanggang sa hindi na maidilat ng mga tao ang kanilang mga mata, samantalang tayo ay nakatadhana na maging ordinaryo. Bagamat hindi lumabas ang tungkol sa Great Tao Heavenly Melody, para magawa niyang mang-aral tungkol sa Tao sa harap ng ilang daang elite ng alchemy sa mga kabiserang lungsod, ang ganitong uri ng lakas ay sadyang hindi kayang abutin. Ang lungsod ng imperyo ang naging entablado ni Mateo upang ipakita ang kanyang mga talento.
Haha, hindi pala talaga dinala ni younger brother Source Knight ang babaeng iyon mula sa fan family, nakakagulat talaga. Nang makita si Mateo, lumapit si Heaven Star para salubungin ito ng may malaking tawa. Natural lang na alam ni Heaven Star ang malabong relasyon nina Luigi at Mateo. Akala pa nga niya ay isasama ni Mateo si Luigi. Tutal, ang batang babaeng iyon ay talagang kaakit-akit. Para sa akin, ang cultivation ang pinakamahalaga. Maaabala lang ako ng iba, malamig na sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni Heaven Star na palihim na mabigla nang marinig niya. Para kay Mateo na magkaroon ng ganitong mga tagumpay sa murang edad, hindi lang talento ang kanyang inaasahan. Ayon sa kanyang pagkakaintindi, talagang inihiwalay ni Mateo ang kanyang sarili sa buong taon. Karamihan sa oras ay ginugol sa paglilinang. Haha, pinagpapawisan talaga ako sa kahihiyan ng nakababatang kuya. Hindi nakakapagtaka na nakakamit ng nakababatang kuya ang mga ganitong tagumpay sa murang edad. Ngumiti si Mateo. Bigla niyang natuklasan na medyo kakaiba ang kasuotan ni Heaven Star. Isa itong kasuotan ng isang katulong. Bukod pa rito, itinago ni Heaven Star ang kanyang aura. Hindi masabi ng sino man ang tunay na sitwasyon mula sa labas. Mateo Heaven Star, ikaw ay... Nagtataka si Mateo. Ngumiti si Heaven Star at sinabing, bagamat ang paglalakbay sa mga sinaunang guho sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng ating Blood Yamahol, ang mga dragon at isda ay magkakasama. May mga puwersa mula sa lahat ng dako. Ang iyong pag-iral ay may malaking kahalagahan sa ating Blood Yamahol. Kung ipapaalam natin sa kanila na ako mismo ang kumilos, tiyak na magbubunga ito ng maraming haka-haka. Nang marinig iyon ni Mateo, agad siyang natauhan. Hindi nagatubili si Lilia na hayaan siyang tapusin si Kerlan para lang mapili siya. Ang mga pumasok sa mga guho sa pagkakataong ito ay tiyak na ang iba't ibang mga henyo ng mga pangunahing kabiserang lungsod. Ang mga pinakapangit ay malamang nakapantay din ni Kerlan. Marami pang ang mga henyo na malamang ay Fiend Commander realm na. Para dito, malamang ay gumamit din ng ilang pabor ang Blood Yamahol. Sa sobrang laki ng gastos, parang ang mga sinaunang guho ngayon ay pambihira. Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Tara na. Zoran, pumunta ka muna sa lungsod ng imperyo at tulungan mo akong maglinis ng kaunti." Yumuko si Zoran at sinabing, "Opo, guro." Nalagpasan na ng kasalukuyang Zoran ang hadlang at naging isang makapangyarihang origin deity. Natural lang na hindi hahayaan ni Mateo na pumunta si Zoran sa Eminent Orchid Imperial City. Ang mga salitang ito ay para lamang mapapanatag ang loob ni Heaven Star. Inutusan na niya si Zoran na lumiko papunta sa Tide Rain City sa kalagitnaan at hintayin siya. Pupunta si Mateo at makikipagkita sa kanya pagkatapos niyang ipaglaban ang dalawang problemang ito sa Heaven Star at Lilian. Tunay nga, nang marinig ni Heaven Star ang mga sinabi ni Mateo, nagpakita siya ng isang ekspresyon ng ginhawa. Alipin lamang si Zoran, natural lang na hindi niya ito ilalagay sa kanyang paningin. Ang mahalaga ay ang ugali ni Mateo. Mukhang malaki talaga ang naging epekto ng Profound Yellow Cauldron. Tila natanggap na ni Mateo ang pagsali sa Blood Yamahol. Pagkaalis ni Zoran, sumakay na ang grupo sa lumilipad na bangka. Nabahala rin si Mateo sa lakas ng Blood Yamahol, sunod-sunod na mahiwagang kayamanan. Ang lumilipad na bangkang ito ay isang mystical na kayamanan ng isang middle-grade Fiend Lord. Kapag lumilipad, mayroon itong epekto ng paglipad sa kalawakan, at ang bilis nito ay napakabilis. Habang naglalakbay, hinangaan ng Heaven Star si Mateo sa lahat ng posibleng paraan. Paano nagkaroon ng anyo ng isang Fiend Lord? Natural lamang na hindi maitago ni Mateo ang kanyang mga kakulangan sa pamamagitan ng pananatiling masyadong tahimik. Paminsan-minsan, ang pagbibigay ng pointer sa Heaven Star ay maaaring makapagpasaya sa kanya ng kalahating araw. Kahit mataas ang kaharian ng Heaven Star, kung pag-uusapan ang katatagan ng foundation skills, mahigit 10 kalye ang natira sa kanya ni Mateo. Ganun na lang, sumakay ang 3 tao sa lumilipad na bangka ng mahigit kalahating buwan bago nakarating kung saan matatagpuan ang mga guho. Ang mga guho ay malapit sa Trace Light City ng kanlurang bahagi ng Eminent Orchid Imperial City. Papalapit na ang petsa, at ang mga piling tao sa iba't ibang pangunahing kabisera ay nagmamadali na ring maglakbay.
Nang dumating ang tatlong tao malapit sa mga guho, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon na rito. Hindi naman nagdulot ng malaking gulo ang pagdating ng tatlong tao. Sumulyap si Mateo, at biglang natuon ang tingin sa isang grupo ng mga tao sa gitna. 6 na binata, matatalim ang mga titig, at pambihira ang mga aura. Isang tingin lang at halatang eksperto na sila. Tila naramdaman ang tingin ni Mateo, ang 6 na taong iyon ay sama-samang tumingin kay Mateo. Pero nang matuklasan nila na si Mateo ay isa lamang ganap na Fiend General Realm, agad silang nawala ng interes, at lahat ay gagawin ang dapat nilang gawin. Ang 6 na taong iyon ay pawang mga Fiend Commander na nasa unang ranggo. Malinaw na napakalakas ng kanilang lakas. Napakatalas ng aking pananaw. Sumulyap lang ako at napansin nila ako, palihim na nagulat si Mateo. Ang 6 na taong iyon ay iginawad bilang Eminent Orchid Six Sons. Ang kanilang lakas ay minamaliit ang lahat ng nasa kabataang henerasyon ng Eminent Orchid Imperial City. Pareho sila ni Kurlan, lahat ay pumapatay para makatakas mula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ngunit mas malakas sila kaysa kay Kurlan. Sabi ni Lilian. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ganito pala. Ang mga yaman ng isang lungsod ng imperyo ay hindi maihahambing sa isang kabisera. Bagamat kahanga-hanga si Kurlan, kapag inilagay sa lungsod ng imperyo, hindi ito sapat para tingnan. Sa ngayon, mayroong humigit kumulang 1 hanggang 200 batang henyo na naruroon. Ang bawat isa sa mga taong ito ay hindi nakahihigit kay Kurlan. Hindi ba't ito ang ating Master Source Knight? Sok. Isa siyang henyo sa alchemy at isa ring henyo sa martial arts. Talagang hinahangaan siya ng mga tao. Asher Phoenix, kung makakasalubong mo ang Master Source Knight, kailangan mo siyang batiin ng maayos. 1514. Direktang hinaranggan ni Hanmo ang daanan ng tatlong tao. Katabi niya ay may kasamang isang binata na may makikinang na mga mata at pinong mga mukha. Sandali ang sinuri ni Mateo ang Asher Phoenix na ito at natuklasan na ang titig ng taong ito ay malalim at hindi pangkaraniwang kalmado. Malinaw na hindi siya isang simpleng tao. Kumunat ang noo ni Lilian at malamig na sumangot, Hanmo, anong ibig mong sabihin? Naningkit ang mga mata ni Hanmo at nakangiting sinabi, walang ibig sabihin. Nahiya naman ako kay Master Source Knight, kaya nakabawi ako ng kaunti. Hindi ba? Labis ang hinanakit ni Hanmo kay Mateo. Siya na ang naging katatawanan ng mga Hallmaster ng Blood Yama Hall ngayon. Kanina lang, kinutya pa siya ng mga tao. Gayunpaman, kung siya ay kinutya, siya ay kinutya. Wala siyang magagawa kay Mateo. Hindi tanga si Hanmo. Alam niyang tiyak na bibigyang diin ni Mateo ang punong himpilan. Tutal, napakabihirang magkaroon ng isang henyo sa alchemy na kayang magpagana ng Great Dao Heavenly Melody. Pero bago ito, kailangan pa rin niyang makabawi ng kaunting lupain. Kung hindi, mahihirapan siyang alisin ang puot sa kanyang puso. Tanging si Lilian lamang ang nakakaalam ng balitang hahanapin ng Heaven Star si Mateo. Ngayon, binago ni Heaven Star ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura. Sumunod sa tabi ni Lilian, mukha siyang isang matandang katulong. Hindi siya nakilala ni Hanmo. Sumulyap si Mateo kay Hanmo at malamig na sinabi, kahit anong mga panlilin lang ang mayroon, huwag mag-atubiling gamitin ang mga iyon. Pero ngumisi si Hanmo at sinabing, hey, ang yabang pa rin. Ang pinaglalabanan sa loob ng mga guho na ito ay hindi alchemy, kundi martial arts. Sa tingin mo ba, sa pagkapanalo mo kay Kurlan, ang mahinang iyon, ay wala kang talo sa ilalim ng langit? Kahit na henyo ka, kung mamamatay ka sa loob ng mga guho, hindi ka na henyo. Ang mga salitang ito ay isang tahasang banta. Humph! Nakakamangha talaga si Hallmaster Hanmo. Nangahas ka pang magplano laban sa isang taong gusto ng headquarters. Isang malakas na boses ang pumasok sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Hanmo nang marinig iyon at muntik nang matanggal sa hawakan. Bigla niyang natuklasan na isang maputlang asul na apoy ang sumasayaw sa mga daliri ng matandang lalaki sa likod ni Lilian. Tumulim ang kanyang tingin, agad na nakilala ang apoy na ito. Ang maputlang asul na apoy na ito ay tinatawag na Cerulean Heavenly Fire, ang banal na apoy ng Elder Heaven Star ng Fiend Medicine Hall ng imperial na lungsod. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Ang matandang lalaking ito ay si Elder Heaven Star pala ang personal na darating.
Natarante si Hanmo at akmang yuyuko na sana nang muling magsalita si Heaven Star, tumahimik ka, mabuti at alam mo. Kumpidensyal ang biyahe ng matandang ito. Kung maglalakas loob kang ipagsigawan ito, mag-ingat ka sa buhay mo. At saka, mas mabuting bigyan mo ng babala ang mga taong dinala mo. Kung maglalakas loob silang hawakan si Mateo, alam mo na ang kahihinatnan. Pawisan ng husto si Hanmo, takot na takot hanggang sa umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Akala ni HR noong una ay maaari niyang hiramin ang pagkakataon mula sa mga guho sa pagkakataong ito para maayos na harapin si Mateo, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis kumilos ang itaas na palapag. Sa katunayan, pinaponte na nila si Elder Heaven Star. Haha, dumating ang batang si Ate Lilian ha. Gabi ng Master Source. Nakababatang Ate Lilian, ang bagal mo dumating. Nakababatang Ate Lilian, Master Source Knight, pinadalhan pa ako ng mensahe ng Hall Master ng ating Fiend Medicine Hall, at iginiit niyang magpasalamat sa inyong lahat. Sa oras na ito, marami ring tao ang nakapansin kay Lilian. Lumapit ang lahat ng mga Hall Master para bumati. Nang makita ni Hanmo ang eksenang ito, para siyang nabigyan ng amnestia, at masunaring umatras sa isang tabi. Paano pa siya makakapagsalita? Kahit hindi masasabi sa labas ng mundo ang tungkol sa kung paano na-trigger ni Mateo ang Great Dao Heavenly Melody, hindi naman itinuring na sekreto ang tungkol sa pangangaral niya tungkol sa Dao. May katuturan din ang paglapit ng mga Hall Master para bumati. Maliban na lang, ang mga henyong ito ay halos lahat ay nakatago sa dilim, walang alam sa nangyayari. Isang malaking grupo ng mga powerhouse ng Fiend Lord ang talagang napakagalang sa isang Fiend General. Labis silang natakot. Sino ang batang iyon? Ang lakas niya ay napakahina, pero kaya naman niyang magpapunta ng napakaraming mahahalagang tao para bumati. Higpa sa pagbati, bakit pakiramdam ko? Ang mga Hall Master ay kumukuha ng pabor sa kanya. Maaari kayang nalampasan na tayo ng lakas ng batang ito. Ito. Hindi posible, di ba? Mga kalokohan. Anong alam ninyo? Ang batang yan ay isang Fiend Apothecary. Nabalitaan kong napakalakas ng kanyang alchemy. Noong huling beses sa Capone Capital City, nangaral siya tungkol sa Dao sa harap ng ilang Hall Master ng Fiend Medicine Hall. Ano? Isang 2-star Fiend Apothecary na nangangaral tungkol sa Dao para sa mga Hall Master ng Fiend Medicine Halls. Ito. Hindi nakakapagtaka na ganito ang ugali ng mga Hall Master na ito. Nagtipon ang lahat ng mga henyo at nagsimulang magchismis tungkol sa pinagmulan ni Mateo. Hindi nagtagal, malinaw nilang nalaman ang mga detalye ni Mateo. Nang marinig nilang eksperto sa alchemy si Mateo, nawalan sila ng interes kay Mateo. Gaano kalaking banta ang maaaring idulot sa kanila ng isang eksperto sa alchemy na Fiend General? Sa oras na ito, isang alon ng malademonyong enerhiya ang dumagsa. Isang malakas na aura ang bumaba mula sa kalangitan. Elder Andy. Yumuko ang grupo ng mga Hall Master. Malinaw na napakataas ng posisyon ng Panginoong Andy sa Blood Yama Hall. Dumako ang tingin ni Andy sa Heaven Star doon at ibinukan niya ang kanyang bibig para sabihin ng walang pakialam, dumating na ang oras. Ngayon, i-activate ko na ang mga guho. Ang mga makakakapasok at makakapaglinis nito sa huli ay magkakaroon ng masaganang gantimpala. Ngunit lahat ng gantimpala sa loob ng mga guho na ito ay pag-aari ng aking Blood Yama Hall. Sino mang maglakas loob na ibulsa ito ay magiging kaaway ng aking Blood Yama Hall. Habang nakikipag-usap sa likuran, nag-alab ang galit ni Andy sa hanggaring pumatay, dahilan para manlamig ang puso ng lahat ng mga henyo. Nagulat din si Mateo nang marinig niya ito. Tila napakalaki ng mga gantimpala sa loob ng mga guho na ito. Iniabot ni Andy ang kanyang kamay at kumaway. 1,000 malagatas na puting bato ang nakalutang sa hangin. Gumawa siya ng isang selyo. 1,000 malagatas na puting bato ang naglabas ng nakasisilaw na liwanag, na diretsyong tumatama sa pintuan ng mga guho. Mga middle grade Fiend Essence Stone yan. Diyos ko, 1,000 middle grade Fiend Essence Stones. Ang Blood Yama Hall ay napakagarbo. Mukhang kakaiba talaga ang guho na ito. Hindi nakapagtataka na gumastos ng napakalaki ang Blood Yama Hall para lang madala tayo rito. Mukhang napakalaki ng mga gantimpala sa loob ng guho na ito.
Ang 1,000 malagatas na puting batong iyon ay mas mataas ang antas ng pag-iral kaysa sa mga low-grade na fiend essence stone. Mga middle-grade na fiend essence stone ang mga iyon. Ang isang piraso ng middle-grade fiend essence stone ay katumbas ng 10,000 piraso ng low-grade fiend essence stones. Ito ay isang bagay na ginagamit ng Fiend Lord at mga powerhouse na higit pa sa mga ito. Sa mga kabiserang lungsod, sa ganitong antas ng lungsod, napakabihirang lumitaw ang mga middle-grade Fiend Essence Stone. Ang mga middle-grade Fiend Essence Stone ay napakahalaga at kadalasang may demand, ngunit walang merkado. Ang pambungad na galaw ni Andy ay talagang napakahusay. Dam Ugong. Dahan daw ang bumukas ang pintong bato, at iniluwan nito ang isang madilim na kuweba. Nakababatang Kuya Source Knight, mag-ingat kang mabuti pagkatapos mong pumasok. Kung makita mong hindi na magagawa ang bagay na ito, sumuko ka na lang agad. Alam mo, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa mga kayamanan sa loob ng mga guho, sabi ni Heaven Star. Ngumiti si Mateo at sinabing, Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko itaturing na biro ang buhay ko. Lahat kayo, pumasok na kayo. Pagkatapos ninyong makapasok, natural lang na malalaman ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin, malamig na sabi ni Andy. Nang marinig iyon ng mga henyo, hindi na rin sila nag-atubili, direktang pumasok ng nakapila, at naglaho papasok sa kuweba. Nakaramdam lang si Mateo ng panlalabo sa harap ng kanyang mga mata at agad na napalayo. Nang muli siyang lumitaw, nakarating na siya sa loob ng isang malawak na bulwagan. At talagang lumitaw siya sa isang singsing. Nang tumingin muli si Mateo, natuklasan niyang mayroon palang 12 arena sa loob ng bulwagan. At nagkataong isa lang ang inuupahan niya. Katulad ni Mateo, may 11th pang iba na nakatayo sa mga singsing na tila medyo nalilito. Maligayang pagdating sa lupang minana ng Purple Extreme Sect. Isang lumang boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan. 1515. Purple Extreme Sect. Ano iyon? Hindi ko pa naririnig yan dati. May mga sekta ba ang Heavenspan World, yung mga ganitong bagay? Nakakagulat ang mga sinaunang guho na ito. Ang Heavenspan World ay walang kahit anong puwersa ng sekta. Ang lahat ng puwersa ay nasa ilalim ng kontrol ng mga lungsod na nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba. Ngayon, isang Purple Extreme Sect ang biglang lumitaw, na labis na ikinagulat ng grupo ng mga henyo. Pero malinaw na walang pakialam ang boses na iyon sa iniisip ng lahat at nagpatuloy ng mag-isa. Ang mga nasa 12 arena ay mga Arena Lord. Ang iba ay may tigi-isang pagkakataong hamanin. Ang mananalo ay ang Arena Lord, ang matatalo ay matatanggal. Ngayon, malaya kayong lahat na pumili ng inyong kalaban. Ang 12 taong natitira sa mga ring sa huli ay makakatanggap ng masaganang gantimpala ng Purple Extreme Sect. Sa sandaling humina ang boses, agad na nagkaroon ng ingay sa pasilyo. Swoosh! 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 Mabilis na gumanti ang ilang martial artist, naghabulan, at lumipad papunta sa ring ni Mateo. Sa isang iglap, 20 martial artists ang dumating sa ring ni Mateo. Putok! Nang umabot sa 24 ang bilang ng mga tao sa ring ni Mateo, tila direktang bumangga sa pader ang martial artist sa likuran. Napatalsik siya palabas ng malayo. Hooray! Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga kaawa-awang sigaw. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng iba na palihim na magsisi at magalit. Malinaw na puno na ang arena ni Mateo. Huli na para gustuhin pa ng iba na umakyat. Si Mateo lang ang malambot na persimmon sa 12 arena, ang pinakamadaling masahin. Habang ang iba ay pawang mga half-step Fiend Commander Realm. Ang pagnanais na manalo ay malamang na kailangan pa ring magsikap. Hay nako, alam talaga ng mga apo ng pagong na yan kung paano samantalahin ito. Sa isang kisap mata lang, napuno nila ang singsing. Itong malambot na persimmon lang, mukhang hindi na natin ito masahin. Mukhang ito ang arena na pinakamagaling sa lahat. Hindi mo dapat sagasaan ang Eminent Orchid Six Sons, kung hindi. Siguradong patay ka. Sa ibaba ng mga arena ay may masiglang mga talakayan. Malinaw na hindi sila nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Habang sa oras na ito, ang Eminent Orchid Six Sons ay pumili rin ng singsing at dahan-daang lumapit. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, bawat isa ay napaatras sa nakita.
Sa mga taong naroroon, mayroong kabuoang 8 Fiend Commander Realms. Ang 8 taong ito ay mayroong hindi maintindihang pagkakaintindihan, bawat isa ay pumipili ng singsing. Sa makatuwid, ang iba pang 3 arena ay naging napakapopular. Nakita ko na lang ang mga figurang sunod-sunod na nagkukumpulan papunta sa 3 singsing na iyon sa loob ng bulwagan. Putok, putok, putok. Nag-away pa nga ang mga natitirang tao para lang may paglaban ang 3 singsing na ito. Sandaling nagkuros ang espiritual na enerhiya sa loob ng bulwagan, matindi ang panginginig. Di nagtagal, sa gitna ng sunod-sunod na mga hiyawan, napuno rin ang 3 singsing na iyon. Ang mga natitirang tao ay sumigaw sa buong paligid. Walang kahit kaunting kapanapanabot na pangyayari ang 8 singsing na ito. Tiyak na ang mga powerhouse ng Fiend Commander ang mananalo sa huli. Kaya naman, ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-atubiling umakyat sa mga ring. Arg! Biglang may sumigaw. Isang itim at nakapangangilabot na apoy ang biglang sumabog sa katawan ng isang henyo ng martial artist na isang half-step Fiend Commander. Sa isang kisap mata, ang taong iyon ay nasunog sa kawalan. Na-activate na ang Blood Essence Contract. Ito. Kailangan nating umakyat sa ring para lumaban. Ito. Paano pa rin lalaban? Ang Eminent Orchid Six Sons, siguradong hindi tayo makakalaban. Kalimutan mo na yan, hindi ba't isa lang yang talo? Ipaglaban mo yan. Kapag umatras ang mga taong ito, para na rin itong pagsira sa kontrata ng asensya ng dugo. Kapag ang kontrata ng Blood Essence ay nagkaroon ng negatibong reaksyon, ang magiging resulta nito ay kamatayan pa rin. Kaya naman, wala nang ibang maisip na paraan ang lahat at tanging ang singsing na lang ang kanilang mapipili. Matapos pumili ang lahat, muling umalangaw-ngaw ang matandang boses na iyon. Sa lalong madaling panahon, ang kompetisyon sa arena ay gagamit ng 1 versus 1 na format. Hinahamon ng mga challenger ang mga arena lord sa tamang pagkakasunod-sunod ayon sa pagkakasunod-sunod ng pag-akyat sa ring. Ang huling mananalo ang papasok sa susunod na round ng hamon. Ngayon, magsisimula na ang hamon. Hahaha. Lahat, itong baguhang ito, ako, si Boris, ang unang tatanggap. Natawa ng malakas ang unang martial artist na umakyat sa ring. Malinaw na kontento siya sa murang halaga na nakuha nito. Nang makita ng iba ang eksenang ito, hindi nila napigil ang magngalit ang kanilang mga ngipin sa puot. Ang bilis talaga ng reaksyon ng lalaking ito. Malaking bagay ang nabili niya. Humph! Para saan ang pagiging mayabang? Hindi pa rin sigurado kung sino ang matatawa hanggang sa huli. Kasuklam-suklam na taong lasing sa tagumpay. Kahit na may galit sa mga boses ng iba, wala man lang pakialam si Boris. Nakangiting sinabi niya kay Mateo, Master Source Knight, di ba? Hindi naman ito silid para sa pagpipino ng mga gamot. Nagtataka ako kung bakit ka tumakbo rito para makisali sa kaguluhan. Pero dahil pumunta ka, malaking regalo rin ito para sa batang Panginoon na ito. Haha, tatanggapin ito ng batang Panginoon. Tiningnan siya ni Mateo na parang tanga at malamig na sinabi, mukhang tinatrato niyo akong malambot na persimmon, lahat naman gusto ng pisilin, di ba? Tumawa si Boris at sinabing, hindi ba? Kailangang malaman ng mga malambot na persimmon ang tungkol sa mga malambot na persimmon. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo, at sinabi niya ng may pang-uuyam, tama ang sinabi mo, ang malambot na persimmon ay kailangang magkaroon ng kamalayan sa malambot na persimmon. Hahaha, dahil alam mo na ang lahat, kung gayon. Putok. Tumatawa ng malakas si Boris nang bigla itong sumigaw, biglang tumigil ang tawa at direktang lumabas ng ring. Nasabi ko na nga ba na nagsimula na ang hamon, para may mood pa rin akong tumawa, umiling si Mateo at bumaantong hininga. Hahaha. Isang malakas na tawanan ang bumalot sa kanila. Nang makita ng natitirang 23 katao ang eksenang ito, lahat sila ay nagtawanan. Ang pag-akyat sa ring at pabaya pa rin, ay nagbigay sa kanya ng karapatang direktang matanggal. Gumapang si Boris na tumayo ng may ungol, na mula hanggang sa mamula ang buong mukha niya habang itinuturo si Mateo at nagpakawala ng isang malakas na pang-aabuso. Kasuklam-suklam na kontrabida, para talagang palihim na umatake. Kung may kakayahan ka, magkaroon tayo ng isang lantaran at walang pakundangang labanan. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Mateo at sinabing, tanga. Ikaw. Sino ang pinapagalitan mo ng isang hanggal?
Galit na sabi ni Boris. Pinagmumura ka, tanga. Hindi mo nga alam to. Nakangiting sabi ni Mateo. Hahaha. Isa na namang alon ng malalakas na tawa. Nagalit si Boris hanggang sa muntik na siyang sumabog. Umungol siya ng malakas at sinabing, "Brat, gusto kitang labanan muli." Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Boris, mabilis na lumapit sa ring. Putok. Isang guhit ng liwanag ang sumilay. Si Boris ay direktang tumalbog palabas ng malayo. Malinaw na hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng singsing. Susunod. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Ang pangalawang batang henyo na sumakay sa singsing ay tumingin kay Mateo ng may simpatiya at pangungutya na sinabi, "Hindi ko." Putok. Gusto niyang sabihin na hindi siya magiging katulad ni Boris, na gagawa ng ganitong klaseng pagkakamali. Pero pareho lang siya ni Boris, direktang lumipad palabas ng ring bago sinabing tapusin ang kanyang mga salita. Nagtama ang tingin ng lahat, at sa wakas ay natuklasan nilang may mali. Mukhang medyo matigas ang malambot na persimmon na ito. Hindi masukat ang bilis ng pag-atake ni Mateo kanina. Hindi nila talaga malinaw na nakita kung paano kumilos si Mateo. Ang pagkatalo ng dalawang iyon kanina ay hindi dahil sa palihim na pag-atake ni Mateo. Pero hindi talaga sila makareact sa mga atake. Ang mga nakapunta rito ay pawang mga henyo sa gitna ng mga henyo, pawang matatalinong tao. Masasabi pa ring aksidente lang. Pangalawa, siguradong hindi na aksidente iyon. Susunod. Sa sandaling iyon, ang boses ni Mateo ay parang isang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan, na naririnig nila sa kanilang mga tainga. 15-16. Putok. 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 Isang figure ang lumipad pababa sa ring ng sunod-sunod. Ang mga mukha ng mga tao sa likuran ay lalong pumangit. Paano naging malambot na persimmon ito? Malinaw na isa itong bulldozer. Ang mga henyong ito na may pinakamataas na antas ng kahusayan ay walang lakas para gumanti sa harap ni Mateo. Napatay ni Mateo si Kurlan, ang ganitong antas ng kanyang henyo, noong siya ay naging isang mataas na ranggong Fiend General. Ngayon, nalampasan na niya ang dakilang tagumpay, Fiend General. Maparel man o power of loss, mas malakas pa rin ang mga ito. Kung makakaharap niya ulit si Kurlan, tiyak na magagawa ni Mateo na bitayin at bugbugin ang kabilang panig. Kahit na mas makapangyarihan ang mga henyo ng mga kabiserang lungsod na ito kaysa kay Kurlan, hindi rin naman sila mas makapangyarihan. Paano sila magiging katapat ni Mateo? Bukod pa rito, ang mga sumugod sa tabi ni Mateo ay kadalasang walang tiwala sa sarili nilang lakas, mga taong gustong samantalahin ang sandali. Sino ang mag-aakala na sinipa nila ang isang bakal na plato? Hoy, mga pare, tingnan ninyo. Malabo na ba ang paningin ko? Ang galing talaga ng henyo sa alchemy na yan sa pakikipaglaban. Nako! Dinudurog ang kalaban sa isang galaw lang. Hindi ko nga makita ng malinaw kung paano siya gagawa ng galaw. Mabuti na lang at medyo mas mabagal ako kanina. Kung hindi, wala nang pag-asa ngayon. Biglang natuklasan ng mga tao sa ibang arena na ang kanilang koponan ay hindi pa nakakapaglaban ng dalawang laban at ang koponan ni Mateo ay natalo na ang kalahati ng mga tao. Medyo masyadong mabilis ang bilis na ito. Hindi nagtagal, nilinis ni Mateo ang mga tao sa ring habang nagsisimula pa lang ang ibang mga arena. Sok-sok! Hindi ko inaasahan na ganito lang kadali ang maging arena lord, pinalo ni Mateo ang kanyang mga kamay at madamdaming sinabi. Power! Nang marinig ito ng mga tao sa kabilang singsing, halos samuka sila ng isang subo ng matandang dugo. Lumaban ang kanilang koponan para sa kanilang buhay, ngunit napakahusay ni Mateo, kaya natalo na nila ang kanyang mga kalaban. Ang Eminent Orchid Six Sons ay nagpakita rin ng mga nakikitang pagbabago sa mukha. Maliwanag, ang lakas ng Source Knight na ito ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Binabati kita, isinilang na ang Arena Lord ng No. 3 ring. Nakuha ko ang gantimpala ng Purple Extreme Sect, ang Void Jade Saturn Peach. Isang matingkad na pulang peach ng Saturn ang lumapag mula sa kawalan, at lumapag sa kamay ni Mateo. Tiningnan ni Mateo ang peach ng Saturn na puno ng espiritual na enerhiya, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Senior, nakita mo na ba ito dati? Tanong ni Mateo kay Dustless. Hindi ko pa nakikita dati.
Sa tingin ko, ang Void Jade Saturn pitch na ito ay malamang na isang napakabihirang bagay, sabi ni Dustless. Hindi napigilan ni Mateo na palihim na mamangha. Dahil sa karanasan at kaalaman ni Dustless, hindi pa niya talaga nakikita ang Void Jade Saturn pitch na ito noon. Hindi nakapagtataka na gumastos ng napakalaki ang Blood Yamahol para lang mapunta sila sa sinaunang guho na ito. Mukhang ang dami-dami lang naman ang magagandang bagay dito. Dahil sa kaalaman ni Mateo tungkol sa mga gamot na pang-spiritual, ang Void Jade Saturn pitch na ito ay talagang isang magandang bagay na sulit sa ilang lungsod. Tunay ngang makapangyarihan ang lakas ng Eminent Orchid Six Sons. Maayos din nilang naagaw ang mga titulong Arena Lord ng walang kahirap-hirap. Dahan daw ang lumipas ang panahon. Ang iba pang 5 plataporma ay nagsilang din ng kani-kanilang mga Panginoon ng Arena. Ang bawat Panginoon ng Arena ay nakatanggap ng gantimpalang para sa kanila, at iba pa. Napansin ni Mateo na ang mga reward item na ito, karamihan sa mga ito, ay hindi pa niya naririnig noon. Kahit si Dustless ay hindi rin lubos na nakilala. Pero walang pagsala, lahat ng iyon ay mabubuting bagay. Sa pagkakataong ito, muling umalangaw-ngaw ang matandang boses na iyon. Binabati ko ang 12 Arena Lords. Ngayon, magsisimula na ang tunay na pagsubok. Simula ngayon, haharapin ninyo ang tunay na pagsubok. Ang inyong mga kalaban ay ang pinakamalakas na 18 batang powerhouse ng Purple Extreme Sect sa lahat ng panahon. Sa bawat 6 na kalaban na matatalo ninyo, makakatanggap kayo ng kaukulang gantimpala. Magsikap kayo, mga kabataan. Ang 12 tao sa mga singsing ay nagpakita ng seryosong tingin. Bagamat hindi nila alam kung anong uri ng pag-iral ang Purple Extreme Sect na ito, kahit ang Blood Yamahol, ang ganitong uri ng Titan, ay walang magagawa tungkol dito, at tanging ang malagpasan lamang ang mga hadlang ng tapat at tame time. Ipinapakita nito na ang lakas ng sektang ito ay talagang napakalakas. Malamang na hindi maaaring maliitin ang lakas ng 18 pinakamalakas na tao ng kabataan. Biglang sumili ang 12 sinag ng liwanag mula sa kalangitan ng bulwagan. Nakaramdam lamang si Mateo ng panlalabo sa kanyang paningin at muli siyang napunta sa isang rehiyon ng kalawakan. Isang sinag ng liwanag ang dumaan, at isang binata ang lumitaw sa harap ni Mateo. Nagpakita si Mateo ng gulat na tingin. Ito ba ang kalaban niya? Sa pagtingin sa kabilang panig, may laman at dugo, maaari pa rin ba siyang maging isang buhay na tao? Hindi mo na kailangang magulat, matagal na tayong naging alabok. Sa ngayon, isa na lamang tayong projection. Tila naunawaan ng kabilang panig ang iniisip ni Mateo at ngumiti. Kumunat ang noo ni Mateo at gulat na sinabi, ang projection na ito ay parang totoong buhay din, di ba? Bukod pa rito, mayroon ka pa ring malay. Ang projection ng isang sinaunang panahon ay maaaring makipag-ugnayan sa kanya. Ngumiti ang kabilang panig at sinabing, ang lupang minanang ito ay may bakas ng ating banal na sentido, kaya natural lang na nakakapag-usap tayo. Napakabilis ng iyong cultivation. Mga 100 taon o higit pa, mula pa noong ikaw ay nasa edad ng buto, nagsimula kang mag-cultivate mula sa isang mortal sa isang maliit na mundo. Ang aktwal na pag-abot sa ganitong taas, tunay na kahanga-hanga. Labis na nabahala si Mateo sa kanyang puso. Ang eksaktong detalye niya ay nakita na ng kabilang panig. Nang makita ng kabilang panig ang ekspresyon ni Mateo, sinabi niya, hindi mo kailangang mag-ulat. Noong dinala ka rito, masusing sinuri ka na ng lupang minana. Hindi na nakakapagtaka na alam ko ang mga ito. Napagtanto ni Mateo at sinabi, ganito pala talaga. Sabi ng kabilang panig, Feren ang pangalan ko, ikaw. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, ako si Mateo. Tumango si Feren at sinabing, sa pakikipaglaban sa iyo, medyo nananalo ako ng walang prinsipyo. Pero, wala rin akong kontrol sa sarili ko. Simulan mo na. Tumango si Mateo at sinabing, pakiusap. Bahagyang kumunat ang noo ni Feren at sinabing, hindi ka ba kikilos? Natuklasan niya na nakatayo pa rin si Mateo na nakakuyom ang mga kamay sa likuran at walang balak na gumalaw. Masyado rin itong minamaliit ang mga tao. Ngumiti si Mateo at sinabing, dapat narinig na ni Senior noon pa, ang mga walang pormang tugtog na may mga galaw.
Nagliwanag ang mga mata ni Feren at tumawa siya ng malakas at sinabing, "Magaling, mahusay, talaga, ang mga kabataan ay dapat katakutin. Kung gayon ay matitikman ko ang iyong mga walang hugis na galaw. Ito ang sarili kong nilikhang galaw ng espada, panitikan 36 na espada. Mag-ingat ka. Humuhugot ng espada at walang nakikita kundi kawalan sa lahat ng paligid." Ang espada ni Feren ay puno ng diwa ng kabayanihan, malaswa, at walang pigil. Ang kapangyarihan ng mga batas ay umabot na sa huling yugto ng ikatlong patong na langit ng Sword Dao, ang kapangyarihang ito ay lubhang nakakatakot. Kahit na mayroon lamang siyang kalahating hakbang na lakas ng Origin Deity, isa siya sa pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Mateo. Katulad ng pagiging nasa half-step Origin Deity realm, ang lakas ng Feren na ito ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa kay Kurlan. Sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang si Mateo. Basag. Ang espada ni Mateo ay may taglay na kakaibang kapangyarihan ng mga batas, na direktang humaharang sa espada ni Feren. Ang tingin ni Feren ay naging makahulugan, na nagpapakita ng isang ekspresyon ng labis na pagkamangha. Ang espadang ito ni Mateo ay mukhang simple at ordinaryo lamang, ngunit ang galaw na ito ay direktang umatake sa lugar kung saan siya ang pinakamahina. Magaling na espada. Ang kumikinang na tigre at dragon na banal na espada ay lumilipad. Sumigaw si Feren, nagbago ang kanyang galaw. Biglang nagbago ng malaki ang kapangyarihan ng mga batas. Mabilis siyang magpalit ng galaw, hindi rin mabagal si Mateo. Nakita ko lang ang pag-atras ng dulo ng espada ni Mateo, na parang sinusundan ng anino. Hindi alam ni Mateo na ang sitwasyon ng labanan ng kanilang 12 katao ay nakaproject lang sa mga ring sa oras na ito. Ang mga natanggal na henyong martial artist ay nakatuon sa kanilang atensyon ang bawat galaw at kilos nila. Sa sandaling magsimula ang labanan, sunod-sunod na bulalas ang mga henyong iyon. Napakalakas ni Fred. Tunay ngang karapat-dapat na maging pinuno ng Eminent Orchid Six Sons. 10 galaw lang ang ginamit niya para tapusin ang kanyang kalaban. Ang Eminent Orchid Six Sons ay ang Eminent Orchid Six Sons, masyadong malakas. Ang pinakamabagal ay gumamit lamang ng 20 galaw. Hey! Kahit na naging Arena Lord ang Source Knight na iyon, ang lakas niya talaga ang pinakamahina. 100 galaw na ang nakalipas, hindi pa rin niya natatapos ang kalaban niya. 15-17. Talo ako. Junior, napakalakas mo. Taos-pusong sabi ni Feren. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakalakas din ni Senior. Ang iyong sword art ay nagbigay sa akin ng malaking inspirasyon. Tumawa ng malakas si Feren at sinabing, sa totoo lang, kaya mo akong talunin sa isang galaw lang, pero nahirapan ka ng umabot sa 500 galaw. Para lang mahubog ang lakas ng aking sword art, di ba? Ngumiti si Mateo at hindi ito itinanggi. Kahit na mas malakas ang lakas ni Feren kaysa kay Kurlan, kayang talunin siya ni Mateo sa isang galaw lamang sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Daybreak. Ang kasalukuyang Mateo, napakahirap ng makahanap ng kalaban sa loob ng Heaven Glimpse Realm. Huho, ang galing ng walang anyo na mas magaling pa sa pagkakaroon ng mga galaw. Baka umabot na sa rurok ng pagiging perpekto ang iyong sword art. Sige, nalagpasan mo na ang level at pwede mo nang puntahan ang susunod mong kalaban doon. Sa labas, nang makita ng lahat na sa wakas ay natalo ni Mateo ang unang kalaban, hindi nila maiwasang magpakita ng mapangutsyang tingin. Lalo na si Boris, sabi niya nang may pangungutya, hey, paano kung siya ang naging Arena Lord? Hindi ba't isa pa rin siyang supporting character? Haha! Boris, huwag mong sabihing maasim ang mga ubas dahil hindi mo naman pwedeng kainin. Nakuha na rin niya ang gantimpala ng Panginoon ng Arena. Gayunpaman, maaari lang talaga siyang mapunta sa ilalim ng Bar Isles. Dahil sa lakas niya, malamang napakahirap na malampasan pa ang ikalawang round. Ang 18 taong ito ang tinatawag na pinakamalakas, mukhang ordinaryo lang sila. Natalo na ni Fred ang 3 tao, sa tingin ko ay hindi mahirap ang 206 na tao. Sa oras na ito, ang Fred na kilala bilang numero 1 tao ng Eminent Orchid Six Sons ay nanalo na laban sa 3 magkakasunod na tao at kasalukuyang nasa isang matinding labanan laban sa pang-4 na tao.
Pero ang Fred sa oras na ito ay malinaw na hindi na kayang maging katulad ng sa simula, gumamit lamang ng 10 galaw para talunin ang kanyang kalaban. Ang kanilang mga kalaban ay pawang mga half-step Fiend Commander realm nang walang exception. Malinaw na lalong nagpupumilit silang anim na si Fred. Putok. Isang Arena Lord ang direktang dinurog ng kanyang kalaban. Nabigla sa takot ang grupo ng mga henyo. Noon lang nila nalaman na tila hindi ganoon kadali ang round na ito. Isang aksidente lang at nagbanta na ang buhay. Ang lakas ng tatlong Panginoon ng arena sa iba pang arena ay malinaw na mas mahina. Nakayanan lang niya ang ikalawang round at direktang pinatay ng kanyang kalaban nang hindi man lang natatalo. Nang makita ang eksenang ito, mas lalong natuwa si Boris nang sabihin niya, hulaan nyo na lang, direktang papatayin ba ang punk na tinatawag na Source Knight? Haha, malamang na ganito. Napakahirap na para sa kanya noong unang round pa lang, normal na rin ang mapatay sa ikalawang round. Agad na sumang-ayon ang isang tao. Lihim na tumango ang iba, halatang wala silang pagtutol sa pahayag na ito. Gayunpaman, binaigo sila ni Mateo. Kahit na nalampasan pa rin ni Mateo ang ikalawang round ng buong sigla, pagkatapos ng 300 galaw, nalampasan pa rin ni Mateo ang level. Ako, may mali ba? Kahit ganito kadaan, napakaswerte rin naman ang lalaking ito. Napapadyak si Boris sa galit. Bagamat ang iba ay hindi magiging katulad ni Boris, malinaw na lahat sila ay labis na nagulat sa pag-alis ni Mateo sa round. Tingnan mo dali. Natalo na si Batu. Diyos ko, ang lakas talaga ng mga bilog na tagapagbantay na ito para makatakas sa labanan. Biglang may sumigaw. Swoosh! Direktang inihatid pabalik si Batu. Pagkababa mula sa ring, napakapangit ng ekspresyon ni Batu. Bilang isa sa Eminent Orchid Six Sons, halos hindi napapansin ng lahat ang kanyang lakas. Ngayon, natalo na talaga siya sa isang half-step Fiend Commander. Noon pa man ay siya na ang tumetalon sa mga realm para hamanin ang iba. Ngayon, nalalagpasan na talaga siya ng iba. Kahit na ito ay isang batang henyo mula sa kabutihan, alam kong ilang taon na ang nakalilipas. Batu, ang lakas ba talaga ng mga bilog na tagapag-alaga na ito? May nagpakalma sa kanya at nagtanong. Nang tiningnan nila ang mga proyeksyon sa mga singsing, ang nakikita lang nila ay ang galaw ng magkabilang panig at hindi ang pag-alunalo ng mga batas. Napakahirap intindihin ang aktwal na sitwasyon. Malungkot ang mukha ni Bato habang tumatango at sinabing, napakalakas. Ang kanilang kapangyarihan ng mga batas ay halos umabot na sa huling yugto ng ikatlong patong na langit, maging sa Grand Completion Realm. Bukod pa rito, ang kanilang paglalapat ng mga batas ay umabot man lang sa punto ng pagkakaisa ng isip. Kasabay nito, ang kanilang mga martial techniques ay napakalakas, ang kanilang kabuoang lakas ay napakalakas. Hindi naman makatarungan para sa akin na matalo sa kanilang mga kamay. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Noon lang nila naunawaan ng malinaw ang lakas ng kanilang mga bilog na tagapag-alaga. Di nagtagal, may dalawa pang Eminent Orchid Six Sons na natalo sa ikalimang round. Ngayon, sa mga patuloy na nagpupumilit na malampasan ang antas na ito, 4 na tao na lamang ang natitira. 3 kilalang orchid, 6 na anak na lalaki, pati na rin si Mateo. Napakabagal ng pag-usad ni Mateo. Nawalan na ng interes ang lahat. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Fred. Sa oras na ito, si Fred ay kasalukuyang nasa isang matinding labanan laban sa tagapag-alaga ng ika-6 na round. Ang dalawang tao ay halos nagwawala na, naglalaban hanggang sa magdilim ang langit at lupa. Kung hindi lang dahil sa nakita ko mismo, hindi talaga ako makapaniwala na mayroong isang half-step Fiend Commander na kayang pilitin si Fred ng ganito katindi. Oo. Hindi ko inaasahan na ang mga powerhouse ng sinaunang panahon ay talagang makapangyarihan sa ganitong antas. Ito pa lang ang pang-6 na tao. Gaano kaya kitikot ang panlabing-8 tao? Kahit walang marahas na pagbabago-bago ng batas, umaasa lamang sa mga pagtataya, ramdam na nila ang tindi ng sitwasyon ng labanan. Bomb! Tunog! Sa wakas, nakahanap si Fred ng pagkakataon, pinasabog ang kanyang kalaban gamit ang isang suntok. No!
Isang Arena Lord, nalampasan ang ika-6 na round, at nakakuha ng low-grade Divine Lord Mystic Treasure. Muling narinig ang matandang boses na iyon. Sa sandaling marinig ito ng lahat, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng walang kapantay na mainit na mga titig. Mystical na kayamanan ng banal na Panginoon, na noon ay mistikong kayamanan din ng Diablo na Panginoon. Iyon ay isang bagay na tanging mga Fiend Lord Powerhouse lamang ang may kakayahang gamitin. Kahit na ang mystical na kayamanang ito ng Fiend Lord ay kailangang ibigay sa Blood Yamahol, ang Blood Yamahol ay tiyak na magbibigay ng malaking gantimpala. Sa projection, may pagmamalaking hitsura si Fred. Malinaw na lubos din siyang nasiyahan at kontento sa pagkatalo sa ika-6 na round guardian na ito. Tunay ngang karapat-dapat si Fred na maging numero 1 ng 6 na anak na lalaki, napakalakas ng kanyang lakas. Nakapasa na si Fred sa ika-6 na round, ilan pa kaya ang kaya niyang talunin? Sa tansya ko, kaya niya pa ring mag-clear hanggang sa ika-9 na round. Tingnan ninyong lahat. Ang batang iyon. Ang batang iyon. Bigla na lang may sumigaw sa gulat. Nakita ni Bato na nakakuha si Fred ng isang mystical na kayamanan ng isang Panginoong demonyo at kasalukuyang hindi siya masaya. Nang may sumigaw, agad niyang sinabi sa malalim na boses, para saan ang hindi kinakailangang kaguluhan. Nakapasok talaga sa ika-5 round ang batang iyon na nagngangalang Source Knight. Sumigaw ang taong iyon na parang may nakikitang hindi niya maintindihan. Nalungkot si Batu. Pagtingin niya sa ikatlong arena, natuklasan niyang nakalusot nga pala si Mateo sa ika-5 round. Namutla ang lahat sa gulat. Buong puso nilang pinanood si Fred ngunit hindi nila inaasahan na hindi nila namamalayan na nakalusot pala si Mateo hanggang sa ika-5 round. Natalo si Batu sa ika-5 round. Dahil nakarating si Mateo sa ika-5 round, hindi ba't ibig sabihin noon ay malapit na siyang makuha ang kanyang lakas? Nagbibiro ka siguro. Ang isang baguhang hindi man lang umabot sa half-step Fiend Commander ay halos kasing lakas niya pala. May mali ba? Sa kaharian ng batang ito, paano siya makakarating sa ika-5 round? Oo. Napakalakas ni Bato at umabot lang sa ika-5 round. Hindi ako naniniwala na mas malakas pa ang lakas niya kaysa kay Batu. May kung anong kaduda-duda. May nakatagong kwento siguro. Ang kalaban nitong Source Knight ay tiyak na hindi kasing lakas ng lahat ng Batu. Agad na sumabog ang grupo ng mga tao. Hindi nila matanggap ang mukha na ito. Kahit ang lakas ni Bato ay umabot lamang sa ika-5 round. Anong karapatan ng kaunting lakas ni Mateo para makarating sa ika-5 round? Halatang pagod na pagod siya noong unang round. Nang marinig ang mga sinabi ng mga taong ito, medyo gumaan ang loob ni Bato at malamig na sinabi, relax ka lang, siguradong hindi niya kayang pumasa sa ika-5 round. 15-18. Walang mas malinaw pa kay Bato tungkol sa lakas ng ika-5 tagapag-alaga. Kung makakalusot man lang si Mateo sa ika-5 round, siguradong maghahinala na siya na may kakaiba. Sa oras na ito, si Fred ay kasalukuyang nagpapahinga, naghahanda para magpatuloy sa paghamon. Pagkatapos ng bawat round, automatikong makakatulong ang espasyong iyon sa martial artist na mabawi ang kanilang lakas. Aabutin lamang ng halos isang kapat ng isang oras at ang challenger ay nasa pinakamataas na antas na. Habang ang dalawa pa sa Eminent Orchid Six Sons ay kasalukuyang nasa matinding labanan laban sa ika-6 na tagapag-alaga. Parang medyo nakakapagod. Sa oras na ito, ang dalawang natalong Eminent Orchid Six Sons ay inilipat din pabalik. Nang makitang natalo na si Batu, hindi nila maiwasang magulat. Batu, ang bilis mo talagang natalo. Tanong ng isa sa kanila. Ang lakas ni Bato ay nasa gitna sa iilan sa kanila. Sa lohikal na pagsasalita, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Tumanggaw si Bato at sinabing, masyado akong sabik na manalo. Isang pabaya na hakbang lang at natalo ako. Gayunpaman, kahit na magsikap pa ako, wala ring silbi. Hindi ko malalampasan ang ika-6 na round kahit ano paman. Tumanggaw ang dalawang taong iyon, tanda ng pagsang-ayon. Bigla silang sumulyap gamit ang kanilang mga peripheral, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng gulat. Nakarating talaga sa ika-5 round ang batang ito. May mali ba? Sabi ni Batu, hindi ko rin maintindihan.
Ngayon lang, habang pinapanood ng lahat si Fred na malampasan ang ika-6 na round, nakakagulat na nakarating ang batang ito sa ika-5 round. Walang imek ang dalawang tao. Hindi ba ibig sabihin nito ay pareho lang ang lakas ni Mateo sa kanila? Samantala, sa oras na ito, nakaharap na ni Mateo ang tagapag-alaga ng ika-5 round. Nakatitig ang lahat sa ikatlong arena nang hindi inililipat ang kanilang mga mata, gustong makita kung ano ang kakayahan ni Mateo para makapasok sa ika-5 round. Hindi pa rin nagmamadali si Mateo, nakikipaglaban sa kanyang kalaban. Sa ilalim ng mabangis na atake ng kalaban, tila medyo nahihirapan si Mateo. Pero matigas ang ulo ni Mateo. Sa bawat pagkakataon, kaya niyang gawing kaligtasan ang panganib. May mali. Naaalala ko na noong nasa unang round pa lang ang batang ito, halos patay na ang ugali niya. Bakit ganito pa rin siya hanggang sa ika-5 round? Biglang sabi ni Boris. Nagulat siya nang matuklasan niya na ang kasalukuyang laban ni Mateo ay tila walang pinagkaiba noong unang round. Para bang hindi man lang lumakas ang mga kalaban niya. Ang tuklas na ito ay agad na nakakuha ng pagkilala mula sa maraming tao. Oo, natatalo rin siya noong unang round. Pagkatapos ng 5 hanggang 6 na raang galaw, nanalo siya ng walang tugma o dahilan. Parang ganito rin ang ika-2 round. Maaari kayang may kakaiba talaga. Kalat. Itong sinaunang mga guho, unang beses lang makakapasok ang lahat. Ano kayang kaina-hinalang bagay ang meron? Habang sabay-sabay na nag-uusap ang lahat, ang espada ni Mateo ay tumagos sa dibdib ng kanyang kalaban ng kakaiba. Nanalo si Mateo. Tahimik ang bulwagan. Hindi makapaniwalang tumingin ang lahat sa eksenang ito. Paano nangyaring ganito? Maaari kayang nalampasan na ng lakas ni Mateo ang Eminent Orchid Six Sons. Ito. Masyado rin itong peke, di ba? Nako, may mali ba rito? Talagang hindi kasing lakas ng sa atin ang kalaban ng batang ito. Galit na sabi ni Batu. Ang dalawa pang tao ay tumingin din ng may pagtataka at hindi makapaniwalang sinabi, may mali ba rito? Sabi rin nila kanina, ang batang ito ay palaging halos patay na ng ganito. Pero, kaya niyang tapusin ang round sa bawat pagkakataon. Kung walang mali, pipigain ko ang ulo ko para sipain niya na parang bola. Hoy! Sus Mariosep! Isang guhit ng malamin na liwanag ang dumaan. Isa sa mga Eminent Orchid Six Sons, ang ulo ay direktang lumipad palabas, ang kanyang malademonyo na kaluluwa ay nadurog din. Pantay ang trito ng Purple Extreme Sect sa lahat ng mga humahamon ng walang diskriminasyon. Ang mga nagtatanong, mamamatay. Muling umalangaw-ngaw ang matandang boses. Sa pagkakataong ito, hindi pangkaraniwang lamig ang dating. Tahimik ang lahat na parang mga sikada sa taglamig. Wala nang nangahas na magtanong kung mayroon pa bang anumang bagay na makulimlim. Pero, kahit na nakalusot si Mateo sa 5 rounds, sa resultang ito, pakiramdam nila ay hindi pa rin ito kapanipaniwala. Hindi nila ito nakita. Matapos malampasan ang 5 sunod-sunod na round, mas lalong naging pabago-bago ang sword art ni Mateo. Tanging ang kanyang mga kalaban lamang ang malinaw na nakakaramdam ng kanyang kapangyarihan. Natuklasan ni Mateo na ang mga batang henyo noong sinaunang panahon ay talagang walang kapantay ang kapangyarihan. Ang kanilang pagpapatupad ng mga batas ay higit pa sa inaasahan ni Mateo. Maraming natutunan si Mateo mula sa kanila. Natututo ngayon at nakapagbebenta na, natuklasan ni Mateo na ang kanyang pagguhit ng mga pagkakatulad ay mula sa hinuha, ang kanyang pag-unawa sa mga batas sa espasyo ay lalong lumalim. Ang mga batas pangkalawakan ay isa sa mga pinakamataas na ranggong batas, at isa rin sa pinakamahirap na batas na maunawaan na kinikilala ng buong mundo ng Heavenspan. Ang mga batas sa espasyo ng Heavenspan World ay nasa ibang antas kumpara sa isang maliit na mundo. Kahit ang mga powerhouse ng Origin Deity Realm na nasa Grand Completion ay hindi rin nakakalipad, ito mismo ay nagpapahiwatig ng maraming problema. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa kalahating hakbang na Divine Lord Realm maaabot ng isang tao ang hangganan ng mga batas pangkalawakan, at makakamit ang layuning pansamantalang lumipad mula roon. Ang Chasing Moon ni Mateo, ang Daybreak, ang dalawang galaw na ito, matapos isama ang mga batas sa espasyo, naging pabago-bago ang kanyang mga galaw sa espada, at hindi maisip ang kapangyarihan nito.
Hindi lamang ito puro pag-unawa sa mga batas pangkalawakan, kundi ang mga batas pangkalawakan na naunawaan ni Mateo sa pamamagitan ng sword daw ay kayang isama ng perpekto sa mga galaw ng espada ni Mateo. Hindi kailanman malalaman ng sinuman kung saan lilito ang espada ni Mateo o kung kailan ito lilito. Binabati kita sa ikatlong Arena Lord sa pagkatalo sa ika-6 na kalaban. Nakakuha ng mababang uri ng Divine Lord Mystic Treasure. Umalangaw-ngaw ang boses na ito, dahilan para manginig ang lahat. Natapos ang ika-6 na round. Ganito na lang. Niloloko mo ba ako? Hindi kaya walang limitasyon ang lalaking ito. Nakakakita talaga ng mga multo. Anong klaseng panlilinlang ang ginagawa ng batang ito? Bakit parang lagi siyang talo, pero sa huli ay panalo pa rin? Malungkot na tumingin si Bato at sinabing, kung walang problema ang kalaban niya, iisa lang ang paliwanag. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nakinig ng mabuti at nakinig ng mabuti. Sandaling tumigil si Bato at sinabing, talagang itinatago niya ang kanyang lakas. Itinatago ang lakas niya. Isa siyang napakagaling na Fiend General. Hey, may maipapakita ba ang realm? Noong nasa half-step Fiend Commander ako, kaya kitang bitinin ng tuluyan at suntukin. Malamig na sabi ni Bato nang may malamig na ngisi. Walang sinabi ang taong iyon. Hindi niya kayang pabulaanan ang mga salitang ito. Man, sa ganitong paraan, may katuturan din. Ang lakas na ipinakita niya sa singsing dati ay napakalakas na. Halos dinudurog niya ang iba sa isang galaw lang, hindi niya makita ang kaibuturan niya, sabi ng isa pang eminent Orchid Six Sons. Tumango si Bato at sinabing, hindi niya sinasadyang umarte para makita natin. Sa palagay ko, sinasadya niyang binagalan ang takbo. Malamang ay naiintindihan niya ang mga teknik sa pakikipaglaban ng mga sinaunang henyo. Ito. Masyado rin itong kakaiba, di ba? Sa sobrang lakas ng kalaban niya, may mood pa rin siyang pag-aralan ang mga martial techniques ng kalaban niya. Huminga ng malalim ang lahat, at baka sa kanilang mga mukha ang takot. Gaano kalakas ang kaba para manggahas ang isang tao na gawin ang ganoong bagay? Malamang na malamang. Kung hindi ako lumabas at nakita ang mga projection na ito, hindi ko malalaman na makikita pala talaga ang sitwasyon sa loob. Imposibleng sinasadya niyang itago ang lakas niya. Sabi ng isa pa sa 6 na anak na lalaki, na sumasang-ayon dito. Sa mismong oras na ito, tinalo ni Fred ang Guardian ng ika-7 round, at matagumpay na nalampasan ang round. Hahaha. Ang galing talaga ng hamong ito. Ang daming malalakas na kalaban, unang beses ko palang naranasan ang ganitong sitwasyon. Ang sarap sa pakiramdam. Mas lalo pang gumanda ang lakas ko nang talunin ang 7 tao. Malamang na mas lalo akong paiinitin ng susunod kong kalaban sa kaba. Malamang natalo na silang lahat, di ba? Malakas na tawa ni Fred. 15-19. Ang kalaban ng ika-7 round ay malinaw na mas malakas kaysa sa nakaraang 6 na round. Ngunit si Mateo mismo ay nakagawa rin ng malalaking hakbang sa lakas at hindi nakaramdam ng labis na kahirapan. Paf! Pagkatapos ng ilang daang galaw, ang espada ni Mateo ay tumago sa katawan ng kalaban. Ika-7 round, na clear na. Ang husay sa pag-espada ni Mateo ay lalong naging pabago-bago. Ang buong pagkatao niya ay nagbigay sa mga tao ng isang ilusyon at panandaliang pakiramdam. Kung minsan, ang espada ni Mateo ay malinaw na napakalayo pa rin ngunit biglang lumitaw sa harap ng kanyang kalaban. Imposibleng magbantay dito. At lahat ng ito ay maiuugnay sa kanyang pag-unawa sa mga batas sa espasyo. Ang pagsasama-sama ng dalawang dakilang batas ay hindi basta-basta, ang isa dagdagan ng isa ay katumbas ng dalawa. Hey! Hindi ko inaasahan na naiintindihan mo na pala ang mga batas sa espasyo sa Heaven Glimpse Realm pa lang. Talagang hindi inaasahang sorpresa. Natatawang sabi ni Dustless. Sa ngayon, ano na ang anas ng aking pag-unawa sa mga batas pangkalawakan? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Nararamdaman niya na ang mga batas pangkalawakan ay masyadong malawak at malalim, mas mahirap kaysa kay sword daw. Nitong ilang araw, nagkultibo siya sa loob ng Death Cultivation Space. Kasabay ng saradong pag-iisa sa pagkakataong ito, malaki na ang kanyang pag-unlad. Ngunit hindi pa rin niya nararamdaman ang hadlang ng batas.
Habang tumatagal, lalo pang nararamdaman ni Mateo ang hirap ng mga batas sa espasyo. Maaga ka pa. Hindi pa nga grand completion ang kasalukuyang level mo para sa Spatial Laws First Layered Heaven Initial Stage. Sabi ni Dustless. Napakahina no. Walang imek na sabi ni Mateo. Mahina. Hey. Sa ngayon, ang iyong pag-unawa sa mga batas pangkalawakan ay mas malakas na kaysa sa karamihan ng mga half-step Divine Lord. Kahit na ito ay isang tunay na powerhouse ng Divine Lord Realm, nagagawa rin niyang gamitin ang mga batas pangkalawakan na nasa unang patong na langit. Ang mga batas pangkalawakan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi napigilan ni Mateo na magulat nang marinig niya. Ang pag-unawa niya sa mga batas sa espasyo ay dahil lamang sa pagkakatulad na ginawa niya mula sa hinuha. Kung gaano kalakas ang batas na ito, wala siyang kaalam-alam. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ni Dustless, saka lang siya nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Dati, kaunti lang ang nahawakan ni Mateo. Ngunit ngayon, matapos dumaan si Mateo sa isang mapait na paglilinang, ang paglad ng mga batas pangkalawakan ay tila nagpapakita ng isang takbo ng pagsulong ng mabilis at walang hangganan. Ang hirap talaga ng mga batas pangkalawakan. Bulalas ni Mateo kasabay ng pagbuntong hininga. Hey! Higit pa sa mahirap. Ang mga batas ng panahon at mga batas ng espasyo ang dalawang pinakapangunahing batas. Sa buong Heavenspan World, huwag pag-usapan ang kakayahang umintindi, kahit ang pag-aaral ng mga rudiment ay napakabihirang din. Hindi mo tinitingnan kung paano lumilipad sa kalangitan at nagtunnel sa lupa ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Sa totoo lang, hindi nila naiintindihan ang mga batas ng espasyo. Ang kakayahang magawa ito ay dahil ang kapangyarihan mismo ng mundo ay naglalaman ng isang bahagi ng mga batas ng espasyo. Kahit na may likas na kalamangan na ito, ang karamihan sa mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay hindi rin kayang matutunan ang mga rudiment ng mga batas ng espasyo sa buong buhay nila. Samantalang binuksan mo na ang pintong ito. Sabi ni Dustless. Ganito ba ako kahanga-hanga? Medyo gulat na sabi ni Mateo. Hindi niya talaga alam na ang mga batas sa espasyo na nauunawaan niya ay talagang napakahirap pala. Pero seryosong sinabi ni Dustless, kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi rin kita matutulungan sa mga batas pangkalawakan. Ang dami mong mauunawaan ay depende sa iyong kapalaran. Tumanggaw si Mateo. Bigla siyang may naalala kaya sinabi niya, tama, sa loob ng World Suppressing Steel, kaya nitong baguhin ang daloy ng oras, hindi ba? Tumanggaw si Dustless at sinabing, tama. Noon, ang Immortal Grove ay nakakaintindi ng kaunting batas ng oras nang hindi sinasadya. Gayunpaman, kaunting mababaw na kaalaman lamang ang kanyang naunawaan. Talagang ganoon. Hindi na rin maikli ang panahon na dumating si Mateo sa Heavenspan World. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa pagbabago ng daloy ng panahon, ang ganitong uri ng bagay. Lumalabas na ito pala ang kakaibang sikretong pamamaraan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Kahit kaunting kaalaman lang ang naunawaan niya ay kayanan niyang baguhin ang time flow ratio na 1:10. Kung lubos na mauunawaan ang mga batas ng oras, gaano ba iyon katikot? Natakot si Mateo nang maisip ito. Inipon ni Mateo ang kanyang mga iniisip, ipinagpatuloy ang paglipad sa mga round, hinamon ang ika-8 guardian. Habang sa oras na ito, ang labanan ni Fred at ng ika-8 tagapag-alaga ay papalapit na sa pagtatapos. Bomb! Tunog! Muli, pinasabog ni Fred ang kanyang kalaban gamit ang isang suntok. Hahaha, ang galing! Punong-puno ng mga sugat at peklat ang buong katawan ni Fred, halos wala ni isang buo na bahagi ng kanyang katawan. Ngunit napatay pa rin niya ang kanyang kalaban at nagtagumpay na malampasan ang round. Nang unti-unti na siyang nakakabawi ng lakas, bulong ni Fred sa sarili, sayang naman, hindi ko talaga kayang pumasa sa ika-9 na round. Pero dapat ang battle achievement ko ang numero 1 sa 12 Arena Lords, di ba? Ang lakas ng iilang taong iyon ay hanggang sa ika-6 na round lang. Hey! Hindi mahalaga kung numero 1 o hindi. Ang mga hamon sa pagkakataong ito ay nagdulot ng napakalaking pagbuti sa lakas ko. Walang kaalam-alam si Fred sa pagkagulat ng mga henyo sa labas ng mundo. Madali pang ang nalampasan ni Mateo ang ika-7 round.
Naaalala ko na si Fred ay nakipaglaban ng halos 2,000 rounds sa ikapitong Guardian, tama ba? Ang Source Knight na ito ay nagtapos sa 3 o 4 na raang galaw. Hindi ito kapani-paniwala. Naabutan pa nga ni Source Knight mula sa likuran. Ano kayang klaseng ekspresyon ang ipapakita ni Fred kapag lumabas siya at nanood ng Source Knight? Sa estado, napakabagal ng paglipad ni Mateo. Mailalarawan ito gamit ang bilis ng pagong. Pero lingid sa kaalamang iyon, nahabol pala ni Mateo ang bilis ni Fred. Nakita nila mula sa estado ni Fred, ang kanyang limitasyon ay nasa ika-9 na round pa lamang. Pero hindi nila lubos na makita kung saan naroon ang limitasyon ni Mateo. Sa ikapitong round, ang oras na ginamit ni Mateo, tila halos pareho lang ito ng sa unang round. Ang oras ay 1/4 lamang ng kay Fred. Ang ganitong kakaibang sitwasyon ay nakapagpatakot pa nga sa mga henyong ito. Sa wakas, natalo si Fred sa ika-9 na round. Pagkatapos, siya ay inilipat sa isang dayuhang espasyo, pumili ng isang mystical na kayamanan ng Panginoong Demonyo, at inilipat pabalik. Pero paglabas niya, natuklasan niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Akala pa nga ni Fred ay natigilan ang lahat sa kanyang battle record at natawa ng malakas, para saan ang lahat ng ito. Haha, ang hamon ay talagang kontento na ako. Nakarating sa ika-9 na round ng sabay-sabay. Kahit na ibigay ang mistiko na kayamanan sa Blood Yamahol, sulit pa rin ang biyaheng ito. Mayroon pa rin siyang ugali ng isang binata sa huli. Ang saya sa puso ni Fred ay hindi maiiwasang maipahayag. Tila natatakot siyang hindi malaman ng iba na nakarating siya sa ika-9 na antas at nagpasikat ng kaunti nang hindi nag-iiwan ng bakas. Pero natuklasan niya na tila walang balak ang lahat na magparaya sa kanya. Sa 6 na anak na lalaki, maganda ang relasyon ni Bato at Fred. Nang makita ang sitwasyon, sinabi ni Bato ng may kakaibang tingin, "Fred, tumigil ka na sa pagyayabang. Nakilala mo na ang katapat mo sa pagkakataong ito. Halika at tingnan mo." Natigilan si Fred sa pagkamangha, tumingin sa direksyong itinuro ni Bato, at hindi sinasadyang nang inag ang buong katawan, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkamangha. Tungkol sa tingin ni Fred, hindi lahat ay nakaramdam ng pagkagulat. Pagkatapos lumabas ng bawat isa sa Eminent Orchid Six Sons, halos lahat sila ay may ganitong ekspresyon. Paf! Sa oras na ito, ang mahabang espada ni Mateo ay muling tumama sa dibdib ng kabilang panig. Ika-8 round, na-clear na. Tila na kuryente si Fred, nanginginig ang buong katawan niya, habang sinasabi niya ng hindi makapaniwala, ito. Paano ito nangyari? Siya, isang dakilang Fiend General, ay makakarating sa ika-9 na round. Teka, may kung anong. Tumahimik ka. Biglang malamig na sigaw ni Bato, na pumutol sa mga salita ni Fred. Nagulat si Fred sa takot at muntik nang matanggal sa hawakan, ngunit narinig niya si Bato na sumigaw ng may malamig na boses, "Kung ayaw mong mamatay, itikom mo ang bibig mo." 15:20. Bato, ang lakas ng loob mo na magalit sa akin. Tanong ni Fred nang may malungkot na tingin. Tiningnan siya ni Bato na parang nakatingin sa isang tanga at sinabing, "Alam na naming lahat ang gusto mong sabihin." Sinabi iyon ni Noode, at pagkatapos ay namatay siya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Fred. Nang tumingin siya sa mga mata ng lahat, bigla siyang may naintindihan. Pareho lang ang iniisip ninyo noong una. Pero ngayon, natuklasan namin na marahil hindi ito kasing simple ng iniisip namin. Talagang napakalakas ng lakas niya. Sabi ni Bato. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Fred. Ang matapang at kahangahangang momentum na iyon kanina ay biglang naglaho ng walang bakas. Hindi naman talaga siya ang una. Habang nakatingin kay Mateo na kasalukuyang nasa isang matinding labanan sa projection, biglang nakaramdam si Fred ng kaunting pagdududa sa buhay. Hindi kaya't natalo talaga siya sa isang dakilang Fiend General. Ang resultang ito ay medyo nagpahirap sa kanya na tanggapin ito. Tiningnan niya si Mateo na medyo nahihirapan sa projection at biglang nakahanap ng kaunting kapanatagan at sinabing may malamig na ngiti, "Humph. Ang lakas ng ika-8 Guardian na ito, masyado akong ligtas. Walang paraan para malampasan niya ito." Nang sandaling humina ang boses niya, lahat ay muling tumingin sa kanya ng kakaiba.
Natigilan si Fred at sinabing, bakit, mali na naman ang nasabi ko. Tingnan ninyo ang hitsura niya, mukhang mananalo ba siya? May mga taong gustong tumawa pero hindi naglakas loob na tumawa. Tutal, doon nakalagay ang lakas ni Fred. Ang talagang pag-inis sa kanya ay walang magandang kahihinatnan. Hindi talaga makatingin si Batu, ikinwento ang sitwasyon kung paano nalampasan ni Mateo ang mga bala para kay Fred. Pagkatapos marinig iyon ni Fred, nanlaki ang mga mata niya at napanganga. Siya mismo ay nagkaroon din ng magandang ani sa mga hamon sa pagkakataong ito. Ngunit sa paglalaro tulad ni Mateo, hindi talaga siya naglakas loob. Lalo na pagkatapos ng ikapitong round, bawat isa sa mga kalaban ay masyadong malakas, halos dinidiinan siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Basta't medyo nakaka-relax siya, hindi iyon usapin ng panalo o talo, kundi usapin ng buhay at kamatayan. Dahil dito, talagang nawalan na ng init ng ulo si Fred, at masunuring pinapanood ang nag-iisang palabas sa arena kasama ang iba. Pero sa puso niya, same time siyang nagdarasal na sana'y matalo si Mateo sa ikawalong tagapag-alaga. Ngunit mabilis siyang nadismaya. Isang simple at ordinaryong saksak ni Mateo ang direktang tumama sa ulo ng kanyang kalaban. Ikawalong round, na-clear na. Kung titingnan mula sa projection, ang galaw na ito ay masyadong simple at ordinaryo. Hindi nila maisip kung bakit hindi man lang kayang harangan ng tagapag-alaga ang isang simpleng espada. Kahit hindi naglakas loob ang lahat na ipahayag ang kanilang mga pagdududa, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ang mga hinala ng lahat ay hindi pa kailanman napawi noon. Humph! Kapag lumabas tong lalaking to, siguradong makakapareha ko siya. Hindi ako naniniwalang walang kaina-hinala rito. Sabi ni Fred sa sarili niya kasabay ng malamig na pagsinghot. Ang tagumpay ni Mateo sa labanan ay tunay na yamurak sa kanyang dignidad. Bilang numero 1 tao ng Eminent Orchid Six Sons, hindi niya ito matanggap. Gayunpaman, ang himala ay malayo pa sa natapos. Tila nakapaghak si Mateo, ngunit hindi pa rin nagmamadaling sumulong. Ika-9 na round, ika-10 round, ika-11 round, ika-12 round. Binabati kita sa ikatlong Panginoon ng arena sa paglampas sa ika-12 round, at sa pagkuha ng pangalawang gantimpala. Muling umalangaw-ngaw ang matandang boses. Nakaramdam ng lamig ang lahat. Hanggang sa ang antas kaya lilinisin ng lalaking ito. Maaari kayang makalusot siya. Ito. Masyadong abnormal ito. Mas mahirap pa talaga ang huling 6 na rounds kaysa dati. Siguro. Dapat naabot na rin niya ang limitasyon niya, di ba? Tungkol sa mga bulala sa labas, walang kaalam-alam si Mateo. Sa paglipas ng panahon, masasabing lumakas ng husto ang lakas ni Mateo. Hindi lamang ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng Sword Dao ay nakarating na sa kaharian ng Grand Completion Initial Stage Third Layered Heaven, kundi makirin ang kanyang pag-unlad sa mga batas pangkalawakan. May pakiramdam si Mateo na ang kanyang mga batas pangkalawakan ay maaaring umabot na sa punto ng Maringel na pagkumpleto ng unang yugto ng langit na nasa unang antas. Ang tagapag-alaga ng ika-13 round ay isang napakaganda at mukhang malamig na babae. Binata, ang paglakad mo papunta sa baitang na ito ay kahanga-hanga. Ngunit dito na nagtatapos ang lahat, sabi ng babae. Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag ka nang magsalita ng matagal, simulan na natin. Hindi na kaya ng espada ko ang uhaw at gutom. Kumunat ang noo ng malamig na babae at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, napakayabang mong bata. Tingnan mo ang espada. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, isa na namang gumagamit ng espada, perpekto. Pagkatapos magsalita, pinakawalan ni Mateo ang isang chasing moon, at agad na naglaho ang kanyang figure. Napakabilis ng takbo ni Mateo. Hindi niya kayang makakita gamit ang hubad na mata. Clank! Nagtagpo ang dalawang espada. Isang pagsabog ng malamig na hangin ang dumaloy sa katawan ni Mateo mula sa mahabang espada, na halos nagpalamig sa kanya. Hindi naman gaanong kaliit ang pagkagulat ni Mateo, at parang kidlat na unti-unting umaatres. Biglang narinig ni Mateo ang boses ng malamig na babae, gusto mo bang tumakbo? Huli na. Kumabog ng malakas ang puso ni Mateo. Ang bilis ng galaw ng babaeng ito. Habang nag-uusap, ang mahabang espada ay nakarating na sa leeg ni Mateo.
Patay ng multo. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, pinakawalan ni Mateo ang Phantom Kill ng walang anumang pag-aalinlangan, ang kanyang bilis ay biglang lumakas ng husto. Nakakapangipit ang pag-iwas sa espadang ito. Kalantang. 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 Ang dalawang figure ay hindi kapani-paniwalang mabilis, nagpalitan ng 100 espada sa isang kisap mata. Halos pantay ang tugma. Wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Mateo. Dahil sa pagpapakawala niya ng Phantom Kill gamit ang kasalukuyan niyang lakas, hindi na niya mabanggit ang kapangyarihang iyon ng sabay-sabay tulad noong nakaraan. Kasama ng pagpapalakas ng mga batas pangkalawakan, ang hakbang na ito ni Mateo ay halos walang solusyon. Gayunpaman, nagawa talagang makasabay ng babaeng ito sa bilis niya. Clank! Dalawang figure ang naghiwalay. Ang mga mata ni Mateo ay nagpapakita ng pag-aalala. Nagpakita rin ng pagkagulat ang malamig na babae. Malinaw na hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Hindi nakakapagtaka na nakarating ka rito. Oo nga't mayroon kang ilang kakayahan. Sabi ng babaeng mukhang malamig. Huminga ng malalim si Mateo at nakangiting sinabi, napakalakas mo rin, para maisama ang mga batas ng yelo sa sword daw. Sa unang pagkakataon, nakatagpo si Mateo ng isang makapangyarihang nilalang na pinag-isa ang dalawang uri ng kapangyarihan ng batas. Hindi mataas ang mga batas ng sword daw ng babaeng ito, kapantay lang ng antas ng late stage third layered heaven. Pero ang nakakatakot ay ang mga batas niya sa yelo ay nalinang na rin hanggang sa ikatlong patong ng langit. Bukod pa rito, siya ay katulad ni Mateo, pinagsasama ang dalawang uri ng batas, na nagdedouble sa kapangyarihan. Bago kumilos, binalot ng malamig na babae ang kanyang paligid ng mga batas yelo. Hanggat papasok si Mateo sa larangang ito, hindi namamalayang babagal ang kanyang bilis. Kaya naman kayang makipagsabayan ang babaeng ito sa kanya pagdating sa bilis. Kakaiba nga ang mga batas pangkalawakan ni Mateo. Pero ito ay kasing taas lang ng unang antas ng langit sa unang antas. Ang pakikipagpalitan ng suntok sa malamig na babaeng iyon mismo ay nagpakita na ng kanyang kapangyarihan. Ang bilis ng galaw kanina. Talagang itinago ng lalaking ito ang lakas niya. Diyos ko, nakarating na ba siya sa 13 round bago pa niya magamit ang buong lakas niya? Ang lalaking ito ay talagang napakalakas. Kahit hindi nila nararamdaman ang mga alon ng kapangyarihan ng mga batas, ang bilis ng teknik ng paggalaw ni Mateo, nararamdaman pa rin nila ito. Matapos pakawalan ni Mateo ang Phantom Kill, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Natural lang na napansin ito ng mga henyong iyon. Mukhang sa pagkakataong ito, nasagasaan na niya ang laban niya. Fred, yung movement technique kanina, kaya mo bang sumabay? Biglang tanong ni Bato kay Fred. Napaisip si Fred at umiling, hindi ko alam. Hindi ko maramdaman ang kapangyarihan ng mga batas dito, puro panlabas lang ang nakikita natin. Pero, baka hindi ko nakayanin. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Tiningnan nila si Fred ng may labis na gulat, hindi inaasahan na personal pala nitong inamin na mas mababa siya kay Mateo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.